Iniwan ng sarili nilang mga anak, nadiskubre nila ang isang lihim na lagusan at ang nasa loob nito ay magbabago ng lahat. Nakatayo lamang sina Ramon at Rosa Maria, tila mas mabigat kaysa dati ang 50 taon nilang pagsasama. Sa harap nila ay 2 asul na maleta, puno ng mga huling piraso ng buhay na binuo nila sa loob ng maraming dekada. Sa nanginginig na kamay ni Ramon ay hawak niya ang abiso ng pagpapaalis. Nanginginig ang papel hindi lamang dahil sa malamig na hangin ng hapon, kundi dahil sa sakit ng pagtataksil na mas malalim pa kaysa anumang kutsilyo. Ang panganay nilang anak na si Ignacio ang mismong nag-abot nito sa kanila. Walang emosyon, walang paliwanag. Isang matigas na pahayag lamang na may 2 araw sila para lisanin ang bahay kung saan nila pinalaki ang kanilang mga anak. Ibinenta na ang bahay. Ibinenta! Basag ang boses ni Ramon sa hindi makapaniwala. 50 taon na itong tahanan natin, Ignacio. Hindi mo naiintindihan, Dad. Malamig at malayo ang sagot ni Ignacio. Mainit ang merkado ng lupa ngayon. May nagbigay ng magandang alok. Panalo ito para sa lahat. Tumingin si Rosa Maria sa kanyang anak. Hinahanap sa mukha nito ang bakas ng batang minsang niyakap niya sa mga gabing walang tulog. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero. Ang dating masayang bughaw na mga mata, ang parehong mga matang kumislap ng unang hakbangin nito ang bakuran, ay ngayoy hungkag at malamig. At saan kami pupunta, anak ko? Mahinang tanong niya, puno ng marupok na katotohanang matagal niyang itinago. Bahala na kayo, napag-usapan na namin ni Irene, panahon na para maging mas independent kayo. Tahimik na nakatayo si Irene, ang bunso nilang anak sa pintuan ng kusina. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa kaysa salita. Sinubukan ni Rosa na salubungin ang tingin ng anak, umaasang may suporta, ngunit umiwas si Irene. Noong gabing iyon, ang huling gabing gugugulin nila sa bahay na naging buong mundo nila, nagpasya sina Ramon at Rosa na maglakad sa likod bahay. Dito naglaro ang kanilang mga anak, dito ginanap ang maraming kaarawan, at dito pa rin nakatayo ang unang punong namunga na itinanim nila, naglalatag ng mahahabang anino sa damuhan. Naaalala mo ba nung nahulog si Ignacio sa bisikleta roon? Tanong ni Rosa, itinuro ang sulok malapit sa gate. Ang bilis mong tumakbo para tulungan siya, muntik ka pang madapa, sagot ni Ramon. May mapait na ngiti habang hinihigpitan ang pulang jacket laban sa malamig na hangin. Sa edad na 72, taglay pa rin ang katawan niya, ang lakas ng lalaking buong buhay na nagtrabaho gamit ang kamay. Ngunit ang pagod na nararamdaman niya ay hindi dahil sa edad, kundi dahil sa lamig ng mga taong pinakamamahal niya. At si Irene, siya ang nagtanim ng mga dilaw na bulaklak noong 8 taong gulang pa lang siya, dagdag niya. Sabi niya, gusto niyang gawing maganda ang mundo. Dahan-dahan silang naglakad, hinahaplos ang bawat bagay na para bang nagpapaalam sa isang mahal na kaibigan. Tahimik na naghihintay ang 2 maleta sa terasa, nakahanda para sa paglalakbay patungo sa hindi kilalang destinasyon. Pagkatapos, may kakaibang nangyari. Natapakan ni Ramon ang isang kahoy na tabla na halos natabunan ng matataas na damo at may umalingaw-ngaw na kakaibang langit-ngit sa ilalim ng kanyang paa. Rosa, halika at tingnan mo ito. Lumapit si Rosa habang lumuhod si Ramon upang suriin ang tabla. Noon pa man ay karpintero siya. At agad niyang napansin na ang kahoy na ito ay hindi bahagi ng orihinal na patio. Hindi ito nakapirmi, parang may tinatakpan, sabi niya. Maingat niyang inalis ang damong tumubo sa paligid nito. Kumilos ang kanyang mga kamay nang may tahimik na kumpiyansa habang nakatayo si Rosa. Tumataas ang kaba at kuryosidad sa dibdib. Ano kaya ito, Ramon? Hindi ko alam pero malalaman natin. Magkatabi silang nagtrabaho, inaalis ang lupa at tuyong damo.
Matagal ito, ngunit unti-unti may lumitaw. Sa ilalim ng ibabaw ay may istrukturang kahoy malinaw na gawa ng tao. May sadyang gumawa ng pasukan at pagkatapos ay itinago ito. Diyos ko, Rosa, tingnan mo ito. Tinanggal ni Ramon ang isang malaking tabla at bumungad ang madilim at hungkag na espasyo sa ilalim. Umakyat ang amoy ng basang lupa at lumang kahoy, dala ang pakiramdam ng mga alaala na matagal nang nakabaon. Napasigaw si Rosa, tinakpan ang bibig. Sa loob ng mahigit 50 taon nilang paninirahan doon, hindi niya kailanman nalaman na may ganitong lihim na lugar. Sino ang gumawa nito at bakit? Tumayo si Ramon at kumuha ng flashlight mula sa kusina. Masyadong madilim upang makita ang loob. Ngunit nang ibalik niya ito at itutok ang ilaw, pareho silang natigilan. Ang butas ay patungo sa isang maliit na silid sa ilalim ng lupa. Sa sahig, lumitaw ang 2 dosenang bagay na maingat na inilagay. Rosa, nakikita mo ba ito? Mga bungkos ng naninilaw na liham, maayos na nakasalansan. Ang ilan ay nakatali pa ng pulang laso. Ang iba'y inayos ayon sa laki, ngunit bawat isa'y may layunin, parang may gustong makahanap nito balang araw. Maingat na bumaba si Ramon sa lihim na silid, sinubok muna ang tibay. Sa kanyang pagtataka, matibay at maayos pa rin ang kahoy. Parang may nagprotekta rito laban sa halumigmig bago ito tuluyang isara. Iabot mo sa akin ang ilan sa mga liham, Ramon. Gusto kong makita kung ano ito. Inabot niya ang unang bungkos. Ang pulang laso ay somehow nanatiling matingkad sa kabila ng paglipas ng panahon at doon nila nakita ang mga pangalan. Ramon Aquino Fuentes at Rosa Maria Fuentes. Para sa atin ito, Rosa, lahat ng ito. Dinala nila ang bungkos sa terasa kung saan mas maliwanag. Binuksan ni Rosa ang unang sobre habang nanginginig ang kamay. Napahinto siya sa petsa. Marso Negentien Vifen Negentig. Ramon, halos 30 taon na yon. Paano ito naging para sa atin? Binuklat niya ang papel. Luma na ito, ngunit malinaw ang sulat. At ang sulat kamay, hindi mapagkakamalian. Tiningnan niya ang pirma sa ibaba. Nabara ang kanyang tinig. Mula ito sa aking ina kay Doña Rita. Umupo si Ramon sa tabi niya, puno ng hindi makapaniwala. Matagal nang pumanaw ang kanyang biyenan, halos 30 taon na ang nakalipas, ilang sandali matapos silang lumipat sa bahay na iyon. Paano nangyari ito? Mga liham, matapos siyang mawala? Sandali, bulong ni Rosa. Basahin ko muna. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa niya ng malakas. Minamahal kong anak na si Rosa Maria at mahal kong manugang na si Ramon. Kung binabasa ninyo ang liham na ito, may nangyari na sa akin at natuklasan ninyo ang lihim na iniwan ko. Mahal na Ginoong Ramon at Ginang Rosa Maria, ilang beses ko na po kayong tinawagan ngunit hindi ko kayo maabot. Nagpadala rin ako ng mga liham sa address na iniwan ng yumaong si Doña Rita, ngunit wala ni isa ang nasagot. Ayon sa kanyang huling tagubilin, napakahalaga at agarang kailangan kong makausap kayo tungkol sa pamana na iniwan niya. May mga legal na dokumentong naghihintay na mapirmahan at mga ari-ariang kailangang mailipat sa inyong mga pangalan. Lubos kong inirerekomenda na makipag-ugnayan kayo sa akin sa lalong madaling panahon. Matatagpuan ang aking opisina sa 347 Calle de las Rosas sa downtown area. Malapit na ang deadline upang maisaayos ang mga bagay na ito. Lubhang nakakalungkot kung mawawala sa inyo ang mga ari-ariang nararapat na sa inyo. Taos-puso, Domingo Mendoza, abogado, license number lost in 8847. Napatingala si Rosa Maria mula sa pahina, hindi makapaniwala. Ramon, hindi natin kailanman nakita ang alinman sa mga liham na ito. Hindi mula sa aking ina, hindi mula sa abogadong ito. Paano nangyari iyon? Palagi naman nating natatanggap ang ating sulat gaya ng dati. Kumuha si Ramon ng isa pang liham mula sa tumpok. May petsang 1,900 at 78.
Mahal na Ramon at Rosa Maria, ito na ang ikalimang pagtatangka kong makipag-ugnayan sa inyo. Ang inyong katahimikan ay ikinababahala ko, lalo na't napakahalaga ng usaping kailangan nating ayusin. Sa kasamaang palad, kailangan kong ipaalam na ang ilang legal na deadlines ay lumipas na. Ang lupang sakahan sa Guanajuato ay napasa ilalim na sa isang espesyal na legal na proseso dahil sa kawalan ng tugon mula sa mga tunay na tagapagmana. Gayunpaman, maaaring posible pa ring mabawi ang sitwasyon. Mayroon akong mga dokumentong nagpapatunay na kayo ang may-ari ng lupang ito at ng mga bank account na iniwan sa inyong pangalan ni Doña Rita. Isang binatang nagngangalang Ignacio Fuentes ang ilang beses nang bumisita sa aking opisina, sinasabing siya ang inyong anak at kumikilos para sa inyo. Humingi siya ng mga kopya ng papeles, ngunit wala siyang legal na autoridad upang kumatawan sa inyo. Maaari po bang kumpirmahin ninyo kung siya ay autorisadong humawak ng bagay na ito? Naghihintay ako ng inyong agarang tugon. Domingo Mendoza, ang katahimikan pagkatapos ay puno ng pagkabigla. Nanghina ang mga binti ni Rosa Maria at napaupo siya. Ramon, alam ni Ignacio, alam niya ito mula pa sa simula. At hindi lang iyon, sinusubukan niyang makialam sa likod natin. Patuloy nilang binuksan ang mas maraming liham at bawat isa ay naglalantad ng mas malalim na panlilinlang. May mga mensahe mula sa mga bangko, mula sa mga kamag-anak, pati na rin sa mga opisina ng gobyerno. Lahat ay para kina Ramon at Rosa, ngunit ni isa ay hindi nila natanggap. Pagkatapos, binuksan ni Rosa ang isang liham mula sa malayong pinsan, si Doña Cristina mula Guadalajara. Mahal kong mga pinsan na sina Rosa Maria at Ramon, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sumusulat ako upang muli kayong imbitahan sa Hernandez Family Reunion na ginaganap tuwing Disyembre. Hindi na namin kayo nakita sa loob ng maraming taon at ang ilang kamag-anak ay nagsisimula ng magtaka kung pinili ninyong putulin ang ugnayan sa pamilya. Sana ay hindi ganoon. Mahal na mahal kayo ng lahat at palagi naming inaabangan ang inyong pagdating. Kung may maliman, ipaalam ninyo sa akin. Maaari tayong mag-usap. Isa pa. Nais ko ring malaman kung natanggap ninyo ang pamana ni Uncle Fernando. Pumanaw siya noong nakaraang taon at malinaw ang tagubilin niyang kasama kayo. Ngunit hindi namin kayo makontak. May pagmamahal at pag-asa. Cristina Hernandez Lopez. Nabasag ang boses ni Ramon habang nagsalita. May mga taong nagmamalasakit pala sa atin. Pamilya na gustong manatiling konektado at wala tayong kamalay-malay. At si Uncle Fernando? Tanong niya. Huminto si Rosa, hinahalukay ang lumang alaala. Kapatid siya ng nanay ko, nakilala ko siya minsan nung bata pa ako, pero nawala ang komunikasyon matapos akong mag-asawa. Hindi ko man lang alam na pumanaw siya. Habang mas marami silang binabasa, mas malinaw ang katotohanan. May isang taong sadyang nagtatago ng kanilang mga sulat sa loob ng maraming taon, marahil dekada pa. May isang taong palihim na kumukuha at nag-iipon ng bawat liham na para sa kanila. At unti-unting nabuo ang nakakatakot na katotohanan. Sino ang may palagi at tahimik na access sa kanilang mailbox? Sino ang maaaring kumuha ng mga liham nang hindi napapansin? Biglang naalala ni Rosa, naaalala mo ba nang nagpakabit tayo ng bagong mailbox, Ramon? Pagkatapos iyon, bumalik si Ignacio upang tumira muli sa atin. Pagkatapos ng kanyang diborsyo, sinabi niyang tutulungan niya tayong ayusin ang mail dahil nagiging makakalimutin na raw tayo. Parang suntok sa dibdib ang realization. Si Ignacio ay tumira kasama nila o katabi nila sa loob ng mahigit 20 taon. Siya ang nag-alok ng tulong. Siya ang kumukuha ng mail araw-araw.
Ngunit ngayon, nakita na nila ang katotohanan. Pinipili niya kung ano ang makikita nila. Itinatago niya ang iba, kinokontrol niya ang impormasyon. Mabilis silang bumalik sa lihim na silid sa ilalim ng lupa sa kanilang bakuran. Kung napakaraming liham ang itinago roon, ano pa kaya ang nakabaon? Bumaba muli si Ramon mas determinado. Sa isang sulok nakita niya ang isang metal box na binalot sa plastik. Sa loob nito ay mas maraming dokumento at isang huling liham, may petsang 5 taon lamang ang nakalipas. Rosa, iba ito, mas matanda ang sulat kamay. Mahal na Ramon at Rosa Maria, ako po si Gloria Reyes. Ako ang byuda ni Ginoong Carlos Reyes. Hindi ninyo ako kilala, ngunit nalaman ko ang inyong sitwasyon sa pamamagitan ni Dr. Domingo na naging abogado ng aking asawa. Nang pumanaw si Dr. Domingo, 3 taon na ang nakalipas, iniwan niya sa akin ang liham na ito at ilang mahahalagang papeles. Hiniling niyang gawin ko ang lahat upang makarating ito sa inyo. Lubha siyang nababagabag dahil hindi niya kayo direktang na-kontak. Natagpuan ko ang inyong bahay at ilang beses kong sinubukang lumapit, ngunit palaging may binatang nagsasabing siya ang inyong anak. Iginiit niyang ayaw ninyong maabala ng mga estranghero. Maaring kakaiba ito, ngunit nagpasya akong ilibing ang mga liham at dokumentong ito sa inyong bakuran. Umaasang balang araw ay matutuklasan ninyo. Hinukay ko ang maliit na taguan na ito sa gabi noong wala ang binatang iyon. Sa loob ng kahong ito ay ang titulo ng lupang sakahan sa Guanajuato. Ito ay sa inyo bilang pamana. Mayroon ding impormasyon tungkol sa mga bank account at iba pang financial assets. Palaging naniniwala si Dr. Domingo na may pumipigil sa inyo upang matanggap ang inyong mail. Naniniwala akong tama siya. Sana makarating ito sa inyo at makatulong upang mabawi ninyo ang nararapat sa inyo. Isang kaibigang nais ang inyong kaligayahan, Gloria Reyes Perez. Peace. Kung kailangan ninyo ng tulong, kontakin si Dr. Valeria Pena. Kasama siya ni Dr. Domingo at may kopya ng lahat ng dokumento. Bumagsak si Rosa Maria sa lupa, lubos na nalulunod sa emosyon. Ramon, naghukay siya sa bakuran natin sa gabi para lang tulungan tayo at hindi natin nalaman. Ang tapang niya. Ginugol nila ang natitirang gabi sa maingat na pagsusuri ng bawat dokumento sa metal box. Ang natuklasan nila ay hindi kapani-paniwala. Legal nilang pag-aari ang 15 ektarya ng lupa sa isa sa pinakamahalagang rehiyon ng Guanajuato. Nakalista sila bilang mga may-ari ng savings fund na lumago na may interes sa loob ng mahigit 20 taon. Nakasaad din na sila ay mga benepisyaryo ng isang family business na patuloy na nagbibigay ng matatag na kita. At higit pa roon, natuklasan nilang may pamilya silang tunay na nagmamahal sa kanila. Mga mahal sa buhay na umabot sa kanila sa loob ng maraming taon at hindi tumigil sa pagsubok. Ngunit inakala ng lahat na sina Rosa at Ramon ang kusang lumayo. Nanginginig ang boses ni Ramon. Rosa Maria, kung totoo ang lahat ng ito, hindi tayo mahirap, hindi kailanman, at ang mga anak natin, alam nila. Ang lungkot ay naging makatarungang galit. Namuhay sila ng simple sa loob ng maraming taon. Iniisip na ang tanging ari-arian nila ay ang munting bahay na ngayon ay pinapaalis sila. Samantala, hindi lamang alam ni Ignacio ang tungkol sa pamana. Sinubukan pa niyang angkinin ito sa pamamagitan ng panlilinlang. Kailangan nating hanapin ang abogadong binanggit ni Gloria, sabi ni Ramon nang may matibay na loob. Ayusin natin ito. Dr. Valeria Pena, unang-una bukas ng umaga, sabi ni Ramon na may tahimik ngunit matatag na determinasyon. Maingat nilang inilagay ang bawat liham at dokumento sa loob ng isa sa mga maleta, inayos ayon sa petsa at paksa. Malinaw na mahaba pa ang landas na tatahakin upang mabawi ang lahat ng ninakaw sa kanila.
Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na panahon, may naramdaman silang napakalakas. Pag-asa. Kinabukasan nagising si Ramon na may layuning matagal na niyang hindi naramdaman. Nagluto si Rosa Maria ng matapang na kape at pareho silang nagbihis ng maingat, parang mga taong naghahanda para sa isang mahalagang bagay. Isang bagay na maaaring magbago ng kanilang buhay. Ang opisina ni Dr. Valeria Pena ay nasa puso ng lungsod, sa loob ng isang lumang ngunit eleganteng gusali. Nang dumating sila at ipinaliwanag ang kanilang sitwasyon sa receptionist, sinabihan silang maghintay lamang ng ilang minuto. Hindi nagtagal, pinapasok sila sa opisina ng isang babaeng nasa unang 50. May uban na ang buhok, maayos na nakapusod. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat at pagkilala. Ginoo at Ginang Fuentes, kayo nga ba talaga sina Ramon at Rosa Maria? Opo, doktora, kami nga. Naku, wala kayong ideya kung gaano katagal na namin kayong hinahanap. Tumayo siya, lumapit sa filing cabinet at kumuha ng makapal na folder. Ginugol ni Dr. Domingo ang mga huling taon ng kanyang buhay sa kaso ninyo. Palagi niyang pinaniniwala ang may kahina-hinalang nangyayari. Nakita namin ang mga liham, doktora. Lahat, paliwanag ni Ramon. Nakita ninyo? Pero paano? Ikinuwento nila ang lahat mula sa langit-ngit na tabla sa bakuran hanggang sa lihim na silid na puno ng mga liham at ang matapang na ginawa ni Doña Gloria Reyes na nagbaon ng mga dokumento upang protektahan sila. Tahimik na nakinig si Dr. Valeria, tumatango habang unti-unting nabubuo ang buong larawan. Iyan ang nagpapaliwanag ng napakarami. Palaging pinaghihinalaan ni Domingo na may pumipigil sa inyong mail pero wala siyang ebidensya. At ang taong iyon, malungkot na sabi ni Ramon, ay ang sarili naming anak. Sa kasamaang palad, oo. At nakakalungkot man, hindi ito bihira. Mas madalas itong nangyayari kaysa sa inaakala ng karamihan, mga anak na sinasamantala ang matatandang magulang na nagtitiwala sa kanila. Binuksan ni Dr. Valeria ang folder at ipinakita ang dokumento. Matapos ang dokumento, bawat isa'y nagpapatunay sa natuklasan na nila. Kayo ang tunay na may-ari ng 15 ektarya ng lupa sa Valle Hermoso, Guanajuato. Kasama rito ang isang bahay, mga bukal ng sariwang tubig at isang taniman ng kape. Sa ngayon, nagkakahalaga ito ng halos 2 milyong piso. 2 milyon? Bulong ni Rosa Maria, hindi makapaniwala. Oo, at hindi pa iyon lahat. Ang bank account na nilikha mula sa orihinal na pamana ng inyong ina ay lumago ng malaki sa paglipas ng panahon. Sa ngayon, mayroon itong humigit kumulang 400,000 piso. Paano namin hindi nalaman ang lahat ng ito sa loob ng napakatagal? Tanong niya. Dahil may taong sadyang humarang sa lahat ng komunikasyon. Nang makita ni Dr. Domingo na hindi kayo sumasagot sa kanyang mga liham, nagsimula siyang maghinala na hindi kayo ang problema, kundi hindi ninyo natatanggap ang mga liham. Ipinaliwanag ni Dr. Valeria na ilang beses nang bumisita si Ignacio sa kanilang opisina, sinasabing siya raw ang kumakatawan sa kanyang mga magulang. Ngunit hindi siya kailanman nakapagpakita ng legal na dokumento na nagbibigay sa kanya ng karapatang gawin iyon. Sinubukan pa niyang suhulan ang aming staff upang makakuha ng mga kopya ng dokumento. Nang mabigo siya, nagbanta siya ng kaso. Walang laman na banta, siyempre. At ngayon, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Ramon. Ngayon, matatag niyang sagot, bababawiin ninyo ang lahat ng nararapat sa inyo. At kung mapapatunayan nating sinadya ang pagharang sa inyong mail, maaari pa kayong makakuha ng kompensasyon para sa emosyonal na pinsala. Ang unang hakbang ay pumunta sa bangko kung saan nakaimbak ang inheritance account. Upang ma-access ito, kailangan nilang kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan. Sumama si Dr. Valeria bilang kanilang legal na kinatawan. Sa bangko, maingat at nag-aalinlangan ang manager sa simula.
Ngunit nang ipakita ni Dr. Valeria ang opisyal na papeles, nagbago ang tono. Sigurado ba kayo ang account holders? Tanong ng manager. Dahil may ibang dumating dito na nagsasabing kamag-anak ninyo sila. Yumuko si Ramon Pasulong. Anong klaseng iba? Isang binata na nagsabing siya ang inyong anak. Sinubukan niyang ma-access ang account ng ilang beses pero wala siyang tamang dokumento kaya tinanggihan namin. Kailan siya huling pumunta? Tanong ni Rosa Maria. Mga 6 na buwan na ang nakalipas. Nagalit siya nang muli naming tanggihan. Sinabi niyang sinili na raw kayo at kailangan niyang kontrolin ang inyong pera. Nagkatinginan sina Ramon at Rosa Maria. 6 na buwan na ang nakalipas. Malinaw ang isip nila at maayos nilang pinamamahalaan ang kanilang buhay. Ang sinabi ni Ignacio ay isang manipulasyong kasinungalingan. Nais naming makita ang buong account statement, hiling ni Dr. Valeria. Nang dumating ang mga dokumento, mas nakagugulat ang katotohanan. Mas malaki ang laman ng account kaysa sa inaakala nila at ipinakita nito ang mahabang listahan ng mga tangkang iligal na pag-withdraw. Tingnan mo, Rosa Maria, maraming pagtatangka na kumuha ng pera, lahat ay nabigo. Sinubukan ng anak ninyo na mag-withdraw ng pera ng 2 dosenang beses, kumpirma ng manager. Pero may mga proteksyon kami para sa ganitong account. Sa kabutihang palad, ipinagawa iyon ni Dr. Domingo noon pa man nang maghinala siyang may mali. Ang iisang desisyong iyon ang nagligtas sa kanilang buong pamana. Gusto naming ilipat ang pera sa bagong account sa ibang bangko, mariing sabi ni Ramon. Isang matalinong hakbang, sang-ayon ni Dr. Valeria. Habang inaayos nila ang bagong banking arrangements, lumitaw ang isa pang masakit na tanong, paano nila haharapin si Ignacio? Doktora, mahinang tanong ni Rosa, ano ang dapat naming gawin tungkol sa anak namin? Sa legal na pananaw, nakagawa siya ng ilang krimen, mail fraud, attempted financial fraud, at pagtatangkang agawin ang mga ari-arian. May karapatan kayong magsampa ng kaso. Ayaw naming makita siyang makulong, mabilis na sabi ni Rosa Maria. Kahit ano pa ang ginawa niya, anak pa rin namin siya. Naiintindihan ko, sagot ni Dr. Valeria. Ngunit kailangan ninyong mabawi ang bahay. Kung ibinenta niya ito ng walang legal na autoridad, maaaring maibalik ang transaksyon. Kahit may bumili na? Tanong ni Ramon. Kung nasa pangalan ninyo ang bahay at ibinenta niya ito ng walang power of attorney, invalid ang bentahan, maaari itong legal na baligtarin. At kung nakatira na roon ang bagong may-ari, problema iyon ni Ignacio, ibinenta niya ang bagay na wala siyang karapatan, siya ang mananagot. Kinahapunan, bumalik sila sa bahay, ang lugar na itinuturing pa rin nilang tahanan. Nasa terasa pa rin ang kanilang mga maleta, ngunit iba na ang pakiramdam ngayon. Hindi na sila simbolo ng pagkatalo, simbolo sila ng lakas at simula ng laban upang mabawi ang kanilang buhay. Maya-maya dumating si Ignacio, malamang inaasahang wala na sila roon. Nang makita niya ang kanyang mga magulang na kalmadong nakaupo sa terasa, ang gulat sa kanyang mukha ay nagsabi ng lahat. Ano ang ginagawa ninyo dito? Sinabi kong ngayon ang deadline para umalis. Tumayo si Ramon, kalmado ngunit matatag ang boses. Ignacio, kailangan nating mag-usap. Walang dapat pag-usapan, Dad. Hindi mo lang naiintindihan. Nakita namin ang mga liham. Biglang bumigat ang katahimikan. Kumibot ang mukha ni Ignacio. Sumilip ang takot sa likod ng kanyang mga mata. Anong mga liham? Lahat, sabi ni Rosa. Mga liham ni Lola, ni Dr. Domingo, ng bangko, ng pamilya. Bawat isa na itinago mo sa amin. Sinubukan ni Ignacio na magpanggap na wala siyang alam. Pero halatang nagmamadali siyang mag-isip ng sagot. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Anong liham? Anong kalokohan ito? Ang katotohanan, sabi ni Ramon, parang bato ang tinig. Ang katotohanan ay nagsinungaling ka sa amin sa loob ng maraming taon, Ignacio.
At sa unang pagkakataon, wala nang masabi si Ignacio. Alam mo ang tungkol sa pamanan ng nanay ko. Alam mo ang tungkol sa lupain sa Guanajuato. Alam mo ang lahat at itinago mo sa amin, sabi ni Ramon. Nanginginig ang boses sa pinipigilang galit. Napangisi si Ignacio. Nag-iimbento lang kayo, walang pamana. Walang sinabi pa, pumasok si Ramon sa loob at bumalik dala ang folder na may lahat ng dokumento. Inilabas niya ang titulo at mga bank statement at iniabot sa harap ni Ignacio. Kung ganon, ipaliwanag mo ito. Kinuha ni Ignacio ang mga papel gamit ang nanginginig na kamay. Mabilis na sinuyod ng mga mata ang mga pahina. Saan ninyo nakuha ito? Hindi, Ignacio, sagot ni Ramon. Malamig at matatag. Ang tunay na tanong, bakit mo ito itinago sa amin? Huminto si Ignacio. Nag-alinlangan, halatang naghahanap ng kasinungalingang hindi siya tuluyang ilalantad. Tingnan ninyo, hindi ninyo maiintindihan. Komplikado ang mga bagay tungkol sa pamana, buwis, legal fees, magulo. Pinoprotektahan ko kayo sa stress. Pinoprotektahan? Tumalim ang boses ni Ramon. O, ninanakawan? Nagkunwaring nasaktan si Ignacio. Paano ninyo nasasabi yan? Anak ninyo ako. Eksakto. Mahinang sabi ni Rosa Maria. Mabigat sa sakit. Anak ka namin. At kahit ganun, nagawa mo ito sa amin. Sa sandaling yon, may mahinang tinig na sumingit mula sa likuran. Ignacio, totoo ba? Biglang lumitaw si Irene sa pintuan ng terasa. Hindi nila napansin. Tahimik siyang dumating, ngunit halatang narinig niya ang lahat. Makialam ka ba, Irene? Wala kang kinalaman dito, pasigaw na sabi ni Ignacio. May kinalaman, sagot niya, lumapit sa kanilang mga magulang. Kung ginawa mo ang sinasabi nila, apektado tayong lahat. Makikita sa mukha niya ang hiya at lungkot. Humarap siya sa kanyang mga magulang. Kailangan kong humingi ng tawad. Irene, huwag, simula ni Ignacio. Hindi, tumahimik ka, Ignacio. Sigaw niya, biglang bumigay ang emosyon. Hindi na ako mananahimik. Nangilid ang luha sa mga mata niya habang tuluyang humarap sa kanilang mga magulang. Alam kong may itinatago siya. Hindi ko alam ang lahat, pero alam kong may mali. Kung ganon, bakit wala kang sinabi? Tanong ni Rosa Maria, nanginginig ang boses. Kasi binablackmail niya ako, amin ni Irene. Biglang lumingon si Ignacio. Huwag mong... Tapos na akong matakot sa'yo. Sigaw niya. Bumalik siya sa kanyang mga magulang. 2 taon na ang nakalipas. Umutang ako para sa gamutan ni Santiago. Hindi ko sinabi kay Domingo. Nalaman ni Ignacio at pinagbantaan niya akong ibubunyag iyon kung magsasalita ako tungkol sa ginagawa niya. Irene, mahinang sabi ni Ramon. Anak ka namin. Kung kailangan mo ng tulong, pwede kang lumapit sa amin. Alam ko pa, natakot ako, nagkamali ako, at sa halip na ayusin, hinayaan kong ang takot ang magpatahimik sa akin. Sinubukan muling kontrolin ni Ignacio ang usapan. Pinapalaki niyo ito, usapang pamilya ito, kaya natin ito ng walang drama. Walang drama? Tumayo si Rosa Maria. Ninakaw mo ang mga liham namin, sinubukan mong nakawin ang pamana namin, pinalayas mo kami sa sarili naming bahay, at ngayon gusto mo ng kapayapaan. Wala akong ninakaw, ako lang, baka mali lang ang paghawak ko. Maling paghawak? Kumulog ang boses ni Ramon. Nagsinungaling ka, hinarang mo ang pribadong mail namin, sinubukan mong pasukin ang bank account namin, at ibinenta mo ang bahay na hindi naman sayo. Hindi iyon pagkakamali, krimen iyon. Nabitin sa hangin ang salitang iyon, parang martilyong bumagsak. Namutla si Ignacio. Sa unang pagkakataon, tila naunawaan niya ang bigat ng ginawa niya. Hindi niyo ako ire-report, di ba? Anak ninyo ako. At ano ang gusto mong gawin namin? Mapait na tanong ni Rosa. Baliwalain ang lahat? Magkunwaring hindi mo kami niloko sa loob ng mga dekada? Mapapatawad niyo ako. Nagpapatawaran ng pamilya. Ibabalik ko lahat. Ipapaalam ko sa buyer. Sabihin kong may hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan. Tumitig si Irene, hindi makapaniwala.
Gumawa ka ng totoong mga krimen, Ignacio, laban sa sarili nating mga magulang. Huwag kang magsalita na parang inosente ka. Tumahimik ka rin. Dahil binantaan mo ako. Sumabog ang pagtatalo, tumataas ang boses, nagliliparan ang paratang. Kinailangan ng pumagitna ni Ramon. Tama na, sigaw niya. Kumalma ang lahat. Humarap siya kay Ignacio, matigas ang ekspresyon. Hanggang bukas may oras ka para kanselahin ang bentahan ng bahay. Kung hindi, magsasampa kami ng legal na aksyon. Hindi mo na iintindihan, Dad. Nakabayad na ang buyer. Opisyal na ang bentahan. Hindi kumurap si Ramon. Kung ganon, ipapaliwanag mo sa buyer kung paano mo na ibenta ang bagay na hindi naman sayo. Problema mo yan. Pagkatapos, humarap siya kay Irene at sasabihin mo sa amin ang lahat ng nalalaman mo. Wala nang sikreto, wala nang katahimikan. Tumango si Irene, puno ng hiya. Opo pa, pangako! Gumawa si Ignacio ng huling desperadong pagtatangka. Talaga bang sisirain ninyo ang pamilya dahil lang sa pera? Nagliyab ang mga mata ni Rosa sa tahimik na galit. Hindi kami ang sumira, Ignacio. Nasira ito nung pinili mong tratuhin kami na parang hadlang imbes na mga magulang. Dagdag ni Ramon, hindi ito kailanman tungkol sa pera, tungkol ito sa tiwala, respeto, katotohanan. Matagal mo nang inilibing ang lahat ng yan bago pa dumating ang sandaling ito. Magsisisi kayo, singhal ni Ignacio. Matagal na, bulong ni Rosa Maria, nababasag ang boses. Pinagsisisihan naming hindi namin nakita kung sino ang unti-unti kang nagiging mas maaga. Umalis si Ignacio ng galit, ibinagsak ang pinto, ngunit bago tuluyang lumabas ay sumigaw pa. Makikita niyo kung ano ang pakiramdam na mag-isa sa mundong ito. Muling bumalik ang katahimikan, mabigat at masakit. Nanatiling nakatayo si Irene sandali bago tuluyang nagsalita. May higit pa akong kailangang sabihin. Nakikinig kami, mahinang sabi ni Ramon. Hindi lang niya itinago ang mga liham ninyo, nakikinig din siya sa mga tawag ninyo sa telepono. Ano? Halos bulong lang ni Ramon. May inilagay siyang device sa linya ng telepono ninyo. Sabi niya para sa proteksyon. Laban daw sa scams, pero sa totoo lang, sa tingin ko nag-espiya siya para malaman kung may napapansin na kayo. Diyos ko, Irene, gaano katagal? Nalaman ko yon 3 taon na ang nakalipas, pero sa tingin ko mas matagal pa niya iyong ginagawa. Mas lumalim ang takot, hindi lang ninakaw ang kanilang mga liham, na-record pa ang kanilang mga usapan. Ano pa ang alam mo? Tanong ni Rosa Maria, nanginginig ang boses. Nakita ko siyang nagpa-practice ng pirmanidad ng higit sa 1 beses. Hindi ko alam kung anong mga dokumento ang pineke niya, pero pinaghihinalaan kong sinubukan niyang gumawa ng peking power of attorney o ma-access ang mga account ninyo. Bawat salita ay parang kutsilyo. Bakit hindi mo sinabi sa amin ito ng mas maaga? Tanong ni Ramon. Kasi kinumbinsi niya ako na humihina na raw ang memorya ninyo, na vulnerable kayo, na tinutulungan lang niya kayo at naniwala ako. Wala naman tayong problema sa memorya, sabi ni Rosa, tahimik na wasak ang loob. Alam ko na ngayon, Ma, pero si Ignacio ay mapanghikayat. Pinagduda niya ako kahit sa nakita ko mismo. At yung loan na sinabi mo? Tanong ni Ramon. Tumango si Irene, pinahidang luha. Nung nagkasakit si Santiago, kailangan ko ng gamutan na hindi sakop. Nagmamadali akong umutang, hindi ko sinabi kay Domingo. Natakot ako sa magiging gulo. At ginamit ni Ignacio ang takot na iyon para kontrolin ako. Dapat sana humingi ako ng tulong sa inyo. Amin ni Irene, mababa ang boses. Pero sinabi ni Ignacio na nahihirapan daw kayo sa pera at hindi ko raw dapat dagdagan pa ang problema ninyo. Palagi kaming nandito para tulungan ka, Irene, mahinang sabi ni Ramon. Alam ko pa, napakatanga kong naniwala sa kanya. Sa mga sumunod na araw, malapit na nakipagtulungan ang pamilya kay Dr. Valeria upang matuklasan kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa ni Ignacio sa loob ng maraming taon.
Bawat bagong ebidensya ay mas naglilinaw sa larawan ng pagtataksil at panlilinlang. Ngunit ang pinakanakagugulat na revelasyon ay dumating nang ma-access ni Dr. Valeria ang mga naka-archive na phone records. Lumabas na si Ignacio ay tumawag ng 12 ng beses sa opisina ni Dr. Domingo sa loob ng maraming taon. At sa bawat pagkakataon, sinasabi niyang siya raw ang legal na kinatawan ng kanyang mga magulang. Sinubukan pa niyang suhulan ang staff para makakuha ng mga sensitibong dokumento, sabi ni Dr. Valeria. Dinokumento ni Domingo ang bawat pagtatangka. Hindi niya kailanman pinagkatiwalaan ang intensyon ni Ignacio. Tinanong ni Ramon ang tanong na matagal na nilang iniisip. Kaya ngayon, ano ang maaari naming gawin upang mabawi ang lahat? Uunahin nating ipawalang bisa ang bentahan ng bahay, sagot niya. Nakapag-file na ako ng petisyon sa korte. Dahil walang legal na autoridad si Ignacio para ibenta ito, dapat diretso ang proseso. At ano ang mangyayari sa buyer? Tanong ni Rosa Maria. Maaring magsampa ng kaso ang buyer laban kay Ignacio para sa damages. Pero responsibilidad niya iyon, hindi ninyo. Bumili siya ng ari-ariang hindi naman legal na ibinebenta. At ang lupain sa Guanajuato? Tanong ni Ramon. Ang lupang iyon ay hindi kailanman naalis sa inyong pangalan. Maraming beses sinubukan ni Ignacio na ilipat ito sa kanya. Pero dahil wala siyang power of attorney o legal na patunay, palagi siyang nabigo. Kaya atin pa rin, bulong ni Rosa Maria. Buong buo, kumpirma ni Dr. Valeria na may mainit ng ngiti. At may mas magandang balita pa. Ang rehiyon kung saan naroon ang lupa ninyo ay naging hotspot para sa rural tourism. Triple ang halaga ng property sa loob ng huling 5 taon. Napakalaking ginhawa ang naramdaman nila, hindi lamang napanatili ang kanilang karapatan, lumago pa ang kanilang mga ari-arian ng higit sa inaakala nila. Doktora, gusto naming makita ito, sabi ni Ramon. Gusto naming makita kung ano ang palaging atin. Napakagandang ideya, sagot ni Dr. Valeria. Aayusin ko ang pagbisita. Ang paglalakbay nila patungong Guanajuato ay puno ng emosyon at pagbubukas ng mata. Ang estate ay mas maganda kaysa sa inaasahan nila. Ang pangunahing bahay, itinayo sa klasikong kolonyal na estilo, ay matayog at maayos ang pagkakapanatili. Ang 15 ektaryang lupa ay may luntiang taniman ng kape, malinaw na bukal ng tubig at malalawak na tanawin ng bundok na tila walang hanggan. Rosa Maria, tingnan mo ito, sabi ni Ramon na puno ng paghanga. Ang ganda nito ay atin pala noon pa at hindi man lang natin nalaman. 3 araw silang nanatili roon, nilibot ang lupa at nakipag-usap sa mga lokal. Doon nila nakilala si Don Manuel, ang tagapag-alagang inupahan ni Dr. Domingo. Don Ramon, Doña Rosa, matagal na po namin kayong hinihintay, mainit niyang sabi. Palaging sinasabi ni Dr. Domingo na darating kayo balang araw. Kilala mo siya? Tanong ni Rosa Maria. Opo, taon-taon siyang pumupunta rito upang inspeksyonin ang lupa. Sinabi niyang kayo ang tunay na may-ari, pero sa kung anong dahilan, hindi kayo makapunta rito. May iba pa bang dumating na nagtatanong tungkol sa lupa? Tanong ni Ramon. Oo, isang binata ang ilang beses pumunta, sinabi niyang siya raw ang anak ninyo at may buong autoridad siya. Pero iniwan ni Dr. Domingo ang malinaw na tagubilin. Walang makakapasok ng walang pirmadong pahintulot mula sa tunay na may-ari. Tama ang ginawa mo, pasasalamat ni Ramon. Hindi nagustuhan ng binatang yon na pinapaalis siya, nagalit siya. Minsan sinubukan pa niya akong tanggalin sa trabaho. Sinabi ko sa kanya na wala siyang kapangyarihan. Natuklasan din nila na ang lupa ay tahimik na kumikita sa pamamagitan ng pagbebenta ng kape
at pagpapaupa ng pastulan. Lahat ng kita ay ligtas na nakaimbak sa account na unang pinamahalaan ni Dr. Domingo at kalaunan ay ni Dr. Valeria. May napakaligtas kayong retirement sa hinaharap, sabi ni Dr. Valeria. Sa pagitan ng kita ng lupa at ng investment returns ng pamana, hindi na kayo muling mag-aalala tungkol sa pera. Napaisip si Rosa Maria, paano kung dito na lang tayo tumira? Iyon ay napakagandang pagpili, sagot ni Dr. Valeria. Maganda ang healthcare dito, tahimik ang buhay at higit sa lahat, malayo ito sa mga taong nanakit sa inyo. Kaakit-akit ang ideya ng panibagong simula sa lugar na hindi nadungisan ng pagtataksil, ngunit nasa lungsod pa rin ang kanilang ugat. Pag-iisipan namin, sabi ni Ramon, nang mabuti. Pagbalik nila sa bahay, sinalubong sila ng mas hindi inaasahang balita. Dumaan si Ignacio habang wala sila at kinuha ang ilang personal na gamit. Kinuha niya ang mga lumang litrato ng pamilya, antigong kasangkapan at pati ilang halaman sa hardin, ulat ng isang kapitbahay. Mga halaman, sigaw ni Rosa Maria, bakit niya kukunin ang mga halaman? Sabi niya may sentimental value daw at hindi ninyo raw iyon maaalagaan. Isa na namang dagok, isa na namang maliit ngunit masakit na kilos, isa na namang pagtatangka na saktan sila emosyonal. Doktora, maaari ba niyang gawin iyon? Tanong ni Ramon, puno ng inis. Hindi, sagot ni Dr. Valeria. Iyan ay pagnanakaw, simple at malinaw. Magfa-file tayo ng police report at hihilingin nating ibalik ang lahat. Napabuntong hininga si Rosa Maria, gusto lang namin ng kapayapaan. Alam ko, mahinang sabi ni Dr. Valeria, pero ang kapayapaan ay hindi dumarating sa pananahimik. Dumarating ito sa hustisya. Noong gabing iyon dumating si Irene na may mahinang katok at isang nakakagulat na alok. Gusto ko kayong alagaan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Rosa Maria. Gusto kong tumira kayo sa akin. Malaki ang bahay ko. May kwarto kayo na maaari ninyong gawing sarili ninyo. Matutulungan ko kayong gumaling at makakasama sa check-up, legal stuff, kahit ano. Ayaw naming maging pabigat, Irene, mahinang sabi ni Ramon. Hinding-hindi kayo pabigat, pamilya kayo at gusto kong gawin ito. Suportado rin ni Domingo. Nang sinabi ko sa kanya ang lahat, nagalit siya kay Ignacio. Sinabi niya, ang tunay na pamilya ay nagpoprotekta. Ang tunay na pamilya ay hindi nananakit. Pag-iisipan namin, mabait na sabi ni Ramon. Pakiusap, alam kong nabigo ko kayo. Hindi ako nagsalita noong dapat. Pero ngayon, gusto kong itama ang lahat. Gusto kong maging anak na karapat-dapat sa inyo. Kitang-kita ang sinseridad sa kanyang tinig. Namanipula rin siya, nagdusa siya at nanahimik. Pero ngayon, sinusubukan niyang bumawi. Kailangan namin ng panahon para magmuni-muni, sabi ni Rosa Maria. Pero salamat mula sa puso namin. Maaasahan ninyo ako, pangako ni Irene, sa kahit ano. Ilang araw pagkatapos, binuksan nila ang pinto sa isang babaeng hindi nila inaasahang makikita muli. Si Doña Gloria Reyes iyon, ang babaeng nagtago ng mga liham at nagligtas sa kanilang buhay. Narinig ko kay Dr. Valeria na natagpuan na ang lahat, sabi niya, basa ang mga mata. Kailangan ko lang makita kung kumusta na kayo. Doña Gloria, bulong ni Rosa Maria, niyakap siya ng may pasasalamat, iniligtas ninyo kami. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng sino mang may puso, sagot niya. Hindi ko kayang panoorin kayong niloloko. Pero isinugal ninyo ang sarili ninyo para sa mga estranghero. Kapag tumatanda tayo, kailangan nating magbantay para sa isa't isa, sabi niya. Naisip ko, kung ako ang nasa kalagayan ninyo, aasa rin akong may tutulong sa akin. Umupo sila kasama niya at tinanong kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na maghukay sa bakuran at itago ang mga liham. Si Dr. Domingo ang kapitbahay ko.
Palagi siyang nag-aalala para sa inyo. Paulit-ulit niyang sinasabing may mali na hindi basta-basta nawawala ang normal na tao sa loob ng mga dekada. Pero ang hukay, paano? Tanong ni Ramon. Pinagmasdan ko ang bahay ninyo ng ilang linggo. Ang binatang yon, ang anak ninyo, umaalis tuwing Martes ng gabi. Naghintay ako sa isa sa mga gabing yon at tahimik akong naghukay. Natakot ako. Pero alam kong kailangan itong gawin. Maaari kayong naaresto, bulong ni Rosa Maria. Maaring naaresto ako, sabi ni Doña Gloria na may banayad ng ngiti. Pero minsan, kailangan mong magsapalaran upang gawin ang tama. Lubos silang naantig sa kanyang mga salita. Ang tapang ni Doña Gloria ay nagpapaalala sa kanila na may kabutihan pa rin sa mundo. Mga taong handang tumindig para sa iba kahit estranghero nang walang hinihinting kapalit. Doña Gloria, paano namin kayo mapapasalamatan sa ginawa ninyo? Tanong ni Rosa Maria. Nagawa na ninyo, sagot niya. Ang malaman kong nabawi ninyo ang nararapat sa inyo. Iyon na ang pinakamalaking gantimpala na maaari kong hilingin. Pagkalipas ng ilang araw, gumawa sina Ramon at Rosa Maria ng desisyong magbabago ng lahat. Tatanggapin nila ang alok ni Irene na tumira muna sa kanya, habang pinag-iisipan kung lilipat sila ng permanente sa lupain sa Guanajuato. Irene, sabi ni Rosa Maria, napagpasyahan naming tanggapin ang alok mo pero may ilang kondisyon kami. Anong kondisyon, ma? Una, hindi kami titira bilang bisita. Mag-aambag kami sa gastusin sa bahay at tutulong sa mga gawain. Gusto naming maging kapaki-pakinabang. Hindi kayo pabigat, ma, pero kung iyon ang magpapagaan sa pakiramdam ninyo, tinatanggap ko. Dagdag ni Ramon, ikalawa, gusto naming manatiling independent. Ayaw naming maramdaman mong obligado kang alagaan kami na parang wala na kaming kaya. Naiintindihan ko pa, talaga. At panghuli, sabi ni Rosa Maria, susubukan natin ito sa loob ng 3 buwan. Kung gumana, mananatili kami. Kung hindi, lilipat tayo sa Guanajuato. Sang-ayon ako sa lahat, sabi ni Irene na nakangiti. Mas madali pala kaysa inaasahan ang pagtira kasama si Irene. Inihanda niya ang isang komportable at pribadong kwarto para sa kanila. Naroon ang lahat ng kailangan nila at higit pa, malugod silang tinanggap ni Domingo, ang asawa ni Irene. Maligayang pagdating, Mom at Dad, mainit niyang sabi. Ang bahay namin ay bahay ninyo na rin. Salamat, Domingo. Sana hindi kami maging abala. Abala? Hindi kailanman. Magdadala kayo ng buhay sa bahay na ito. Matagal nang namimiss ni Irene ang presensya ninyo. Tuwang-tuwa ang kanilang mga apo na sina Santiago at Valentina. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, araw-araw na nilang nakakasama ang kanilang mga lolo't lola. Lolo, pwede mo ba akong turuan mag-ayos ng mga bagay? Sabik na tanong ni Santiago. Siyempre, at tuturuan ka rin ng lola mo magluto. Lola, ikaw ba ang gumagawa ng chocolate cake na laging kinukwento ni Papa? Dagdag ni Valentina. Oo, mahal ko, at bukas magbe-bake tayo ng magkasama. Para kina Rosa Maria at Ramon, nakapagpapagaling ang makita ang pagmamahal ng kanilang mga apo. Malinis, walang bahid ng kasinungalingan ni Ignacio. Sa unang mga linggo nila sa bahay ni Irene, may lumitaw pang bagong detalye tungkol sa mga manipulasyon ni Ignacio noon. May ibinahagi si Domingo na lubos nilang ikinabahala. Sinubukan ni Ignacio na kumbinsihin si Irene na ipasok kayo sa nursing home, sabi niya. Sinabi niyang hindi na raw ninyo kayang alagaan ang sarili ninyo. Nagre-research pa siya ng mga pasilidad at ipinakita sa akin ang mga brochure, amin ni Irene. Sabi niya para raw iyon sa ikabubuti ninyo. At ano ang naisip mo? Tanong ni Ramon. Hindi ako sumang-ayon. Sa tuwing bumibisita ako, malinaw ang isip ninyo at independent kayo. Pero pakiramdam ko wala akong karapatang makialam.
Sinabi rin ni Ignacio na nagiging matigas ang ulo ninyo, dagdag ni Irene. Sabi niya, ang pagtanggi sa tulong ay senyales ng cognitive decline. Hindi kami tumanggi sa tulong, Irene, mahinang sabi ni Rosa Maria. Alam ko na ngayon binaluktot niya ang lahat, pinaniwala niya akong nagiging mahirap kayong pakisamahan, pasensya na. Habang mas marami silang napag-uusapan, mas nagiging malinaw, gumawa si Ignacio ng masalimuot na plano upang ihiwalay ang kanyang mga magulang. Kontrolin ang kanilang buhay at tahimik na angkinin ang kanilang mga ari-arian. Isang buwan matapos silang lumipat, dumating ang pinakahihintay na balita mula kay Dr. Valeria. Ipinawalang bisa na ng korte ang bentahan ng inyong bahay. Buo na muli ang pagmamay-ari ninyo. Ibabalik ng buyer ang bayad sa pamamagitan ni Ignacio. At si Ignacio? Tanong ni Ramon. Sinubukan niyang umapela pero wala siyang legal na basehan. Haharap din siya sa multa dahil sa fraudulent sale. May pera ba siya para magbayad? Problema niya iyon. Kung hindi siya makabayad, maaring humantong ito sa criminal penalties. Ang balitang maaari nilang balikan ang bahay ay nagdulot ng halo-halong emosyon. Ito ang lugar kung saan sila bumuo ng buong buhay. Ngunit ngayon, ito rin ang lugar ng pinakamalalim nilang pagtataksil. Rosa, gusto mo bang bumalik? Mahinang tanong ni Ramon. Hindi ko alam, puno ito ng magagandang alaala pero masakit din. Nagpasya silang bisitahin muna ang bahay bago gumawa ng pinal na desisyon. Katulad pa rin ito ng iniwan nila maliban sa mga bagay na kinuha ni Ignacio. Tingnan mo, Rosa, kinuha pa niya ang lumang orasan ng tatay ko at ang mga litrato natin sa honeymoon. Sadyang kinuha niya ang pinaka-sentimental na bagay, parang sinusubukang burahin ang kanilang kasaysayan. Doktora, maaari ba nating mabawi iyon? Tanong ni Rosa Maria. Nag-file na kami ng court order. Kapag tumanggi siyang ibalik, kukunin iyon ng pulis. At kung sabihin niyang nawala, haharap siya sa kaso ng misappropriation at kailangang magbayad ng kompensasyon. Habang naglalakad sila sa bahay na minsang naging buong mundo nila, humarap si Ramon sa kanyang asawa. Rosa, sa tingin ko dapat na natin itong ibenta? Sigurado ka ba? Oo! Hindi na tayo magiging masaya rito. Bawat silid ay paalala ng pagtataksil. Kailangan natin ng panibagong simula. At saan tayo pupunta? Maaari tayong magtayo ng maliit na bahay sa Guanajuato o bumili malapit kay Irene, isang lugar na walang masakit na alaala. Matalinong ideya iyon, may sapat silang pera upang mamuhay ng komportable, panatilihin ang lupain bilang investment at magsimula muli. Pinag-usapan nila ito kay Irene ng gabing iyon. Gusto ninyong manatili sa lungsod? Tanong niya. Oo, sabi ni Rosa Maria, malapit sa iyo at sa mga bata. Kung ganon, maghanap tayo ng bahay malapit dito, independent kayo, pero hindi kailanman malayo sa pamilya. Ang paghahanap ng bagong tahanan ay naging masayang proyekto ng pamilya. Sina Irene, Domingo, Santiago at Valentina ay kasama sa bawat hakbang, bumibisita sa mga bahay, nagbibigay ng opinyon, nagbabahagi ng pangarap. Ang laki ng bakuran nito, Lolo, green ni Santiago. Makakagawa ka ng workshop at may espasyo para sa mga bulaklak, dagdag ni Valentina. Mahilig si Lola sa bulaklak. Ang muling maging bahagi ng mapagmahal na pamilya ang pinakamagandang paggaling sa lahat. Sa huli, natagpuan nila ang perpektong bahay. 3 blok lamang mula sa bahay ni Irene. Mas maliit ito, ngunit maaliwalas. May magandang hardin at sapat na espasyo upang maging tunay nilang tahanan. Ito na, sabi ni Rosa Maria nang may katiyakan, ito ang bahay. Natapos ang pagbili nila ng bahay kasabay ng pag-expire ng deadline ng korte para kay Ignacio na ibalik ang mga ninakaw na gamit. Dahil tumanggi siya, ipinadala ang pulis sa kanyang bahay. Nagbigay si Dr. Valeria ng update.
Nabawi namin ang karamihan ng mga gamit, ang ilan ay nasira, sinabi niyang ang iba ay nawala. Kahit paano, nabalik ang mahahalaga, sabi ni Ramon. At may isa pa, dagdag ni Dr. Valeria, gustong makipagkita ni Ignacio. Sabi niya nais niyang humingi ng tawad at makipagnegosasyon. Para saan? Tanong ni Rosa Maria. Hindi niya sinabi. Ayaw namin ng pera niya, mariing sabi niya. Hindi ito kailanman tungkol sa pera. Humiling si Ignacio ng pagpupulong dahil natatakot siyang makulong. Ngunit tila gusto rin niyang magkaroon ng pagkakataong itama ang lahat. Nag-usap ng matagal sina Ramon at Rosa Maria. Rosa Maria, anak pa rin natin siya, mahinang sabi ni Ramon. Gaano man kasakit, kahit ano pa ang nagawa niya, anak natin siya. Alam ko, sagot niya, pero natatakot akong isa na naman itong manipulasyon. Kung ganun, magtatakda tayo ng malinaw na hangganan. Makikipagkita tayo sa kanya, sa opisina ni Dr. Valeria, kasama si Irene. Walang negosasyon, makikinig lang tayo. Pumayag si Rosa Maria. Nang dumating ang araw, pumasok si Ignacio sa opisina na parang anino ng dati niyang sarili. Halatang pumayat siya at sa mga mata niya ay mababakas ang bigat ng ilang buwang stress, guilt at bunga ng kanyang mga ginawa. Ma, salamat po sa pagpunta. Hindi sila sumagot, hinihintay muna siyang magsalita. Alam kong mali ang ginawa ko. Alam kong nasaktan ko kayo sa paraang baka hindi ko na kailanman maayos. Sige, ipagpatuloy mo, sabi ni Ramon. Desperado ako, nalulugi ang negosyo ko, dumadami ang utang, at nang malaman ko ang tungkol sa pamana ni Lola Rita, naisip ko, kahit sandali lang, maaari kong ayusin ang lahat tapos ibabalik ko ang kinuha ko. Pero mahigit 2 dekada na iyon, sabi ni Rosa Maria. Hindi lang iyon sandaling kahinaan. Yumuko si Ignacio. Alam ko, sa una takot, tapos naging mas madali nang itago ang katotohanan. Pinaniwala ko ang sarili ko na tama ang ginagawa ko. Bakit hindi ka lumapit sa amin? Tanong ni Ramon. Matutulungan ka namin. Nahiya ako. Ayokong makita ninyo akong bigo. Akala ko kailangan kong panindigan ang imahe ng responsabling anak. Si Irene na tahimik lamang ay nagsalita. Hindi ka bigo, Ignacio. Lahat nagkakaproblema, pero imbes na humingi ng tulong, pinili mong saktan ng mga taong nagmamahal sa'yo. Hindi tumutol si Ignacio, tumangulang siya. Tama ka, nakikita ko na ngayon. Yumuko si Ramon pasulong, ano ang gusto mo sa amin? Gusto ko ng kapatawaran at isang pagkakataon na pagalingin muli ang pamilya. Hindi ko inaasahang babalik ang tiwala o maging malapit tayo, pero handa akong paghirapan ang kahit anong maibabalik ko. At paano mo balak gawin iyon? Babayaran ko ang bawat pisong kinuha ko. Magpapatuloy ako sa therapy. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo. Tumingin si Rosa Maria sa kanyang anak, hindi sa lalaking nagsinungaling, kundi sa batang minsang kilala niya. Kumirot ang puso niya sa halong pagmamahal, sakit at pag-iingat. Ignacio, maaaring mapatawad ka namin balang araw, pero hindi namin kailanman malilimutan ang ginawa mo. Naiintindihan ko. Hindi pareho ang kapatawaran at tiwala, patuloy niya. Kailangang buuin muli ang tiwala, dahan-dahan. Gagawin ko ang lahat. Ibinigay ni Ramon ang mga kondisyon. Una, bawat sentimo na kinuha mo ay babayaran kahit gaano katagal. Tinatanggap ko. Ikalawa, ipagpapatuloy mo ang therapy at uunawain mo ang ugat ng pag-uugali mo. Gagawin ko. Ikatlo, wala ka ng akses sa anumang personal o pinansyal naming impormasyon. Hihingi kami ng tulong kung kailangan. Naiintindihan. At panghuli, hanggat hindi namin nararamdamang ligtas, lalayo ka muna. Maaaring buwan o taon, nasa iyo kung paano mo maipapakita na tunay kang nagbago. Tumango si Ignacio. Sang-ayon ako sa lahat. Dagdag ni Irene. Mula ngayon, ako ang mamamahala ng komunikasyon. Kung gusto nilang makipag-usap sa iyo, dadaan yon sa akin. Ayos lang, natapos ang pagpupulong hindi sa yakap o pagkakasundo,
kundi sa isang maliit at marupok na bagay, posibilidad. Isang pintong bahagyang nakabukas. Sa mga sumunod na buwan, tinupad ni Ignacio ang kanyang pangako. Lingguhan siyang dumalo sa therapy, kumuha ng regular na trabaho at nagsimulang magbayad ng mga utang. Pinakamahalaga, iginalang niya ang mga hangganang itinakda ng kanyang mga magulang. Si Irene ang naging tulay, nagbabahagi ng balita at nagpapasa ng mensahe. Nagsusumikap siya, sabi niya isang hapon. Sabi ng psychologist niya, may tunay siyang paglago, hindi na siya ang taong dati. Nakakagaan pakinggan, sabi ni Rosa Maria, pero maingat pa rin kami. Dapat lang, tango ni Irene, at patuloy kong babantayan. Samantala, maayos na nakaangkop sina Ramon at Rosa Maria sa buhay sa bago nilang tahanan. Namulaklak ang hardin, gumaan ang hangin at ang ugnayan nila sa mga kapitbahay at sa pamilya ni Irene ay nagbigay ng kapayapaang matagal na nilang hindi naramdaman. Alam mo, sabi ni Rosa Maria isang umaga, hindi ko namimiss ang lumang bahay. Ako rin, sagot ni Ramon. Magaan ang pakiramdam dito. Parang iniwan natin ang isang sumpa. Naglaan din sila ng panahon sa kanilang estate sa Guanajuato na noon ay maingat ng naibalik at inayos. Ang pangunahing bahay ay pinaghalo ang kolonyal na ganda at modernong ginhawa. Rosa, makapaniwala ka ba na hindi natin alam na may ganito? Sabi ni Ramon habang nakatanaw sa lupain. Kakaiba, no? Kung hindi ginawa ni Ignacio ang ginawa niya, baka hindi natin ito natuklasan. Sa isang kakaibang paraan, sabi niya, ang pagtataksil niya ang nagtulak sa atin papunta sa ating pamana. Eksaktong 1 taon matapos nilang madiskubre ang mga nakatagong liham, dumating ang pinakahihintay na bisita, si Doña Cristina iyon, pinsan ni Rosa Maria na nagpadala ng napakaraming liham na hindi kailanman nasagot. Mahal kong pinsan, sabi niya sa gitna ng masayang pag-iyak, napakalaking tuwa na makita ka sa wakas harapan. Cristina, salamat sa hindi mo pagsuko sa amin. Pamilya tayo, iyon ang mahalaga. Nagdala siya ng mga photo album, mga sulat kamay na note, at mga kwento na muling nagdugtong sa kanila sa mga kamag-anak sa buong Mexico at maging sa Spain. May mga pinsan kayo sa Monterrey, Mexico City at kung saan-saan pa. Matagal na kayong gustong makilala ng lahat. Bakit hindi namin alam? Dahil sinabi ni Ignacio na pinutol ninyo ang ugnayan, sabi niya mapait daw kayo na may sama ng loob sa amin dahil sa isang pamana. Pamana? Nagulat si Rosa Maria. Anong sinasabi mo? Kay Uncle Fernando, sinabi ni Ignacio na galit kayo dahil hindi ninyo natanggap ang bahagi ninyo. Nakakagulat ang laki ng kasinungalingan. Mas marami pang pamilya ang lumapit na may kwento ng mga manipulasyon ni Ignacio. May mga kamag-anak pa siyang nautangan. Sinasabing para raw ito sa may sakit niyang mga magulang. Si Uncle Jose binigyan siya ng 5,000 piso, sabi ng isang pinsan. Akala niya para iyon sa gamot ninyo. Bawat revelasyon ay dagdag na patong sa pagtataksil, ngunit sa pagkakataong ito may mas malakas na bagay sa ilalim ng sakit, pagpapagaling, muling pagkakaugnay, katotohanan. Habang lumipas ang 2 taon, tila totoo ang pagbabago ni Ignacio. Patuloy siyang nagtatrabaho, patuloy sa therapy at nakabayad na ng bahagi ng utang niya. Wala siyang hinihinging kapalit, mga munting, magagalang na pakiusap lamang sa pamamagitan ni Irene. Sabi ng therapist niya, may insight na siya sa nakaraan. Sabi ni Irene, hindi lang ito guilt, totoong pagbabago. At ano ang gusto niya? Tanong ni Ramon. Umaasa siya sa isa pang pagpupulong, pero kung handa lang kayo. Pagkatapos pag-isipan, sabi ni Rosa Maria, subukan natin, isang maikling meeting lang, supervised, walang inaasahan. Pumayag sila sa 1 oras na pag-uusap sa bahay ni Irene. Dumating si Ignacio na mapagpakumbaba.
Mas matanda, mas marunong. Hindi siya kinakabahan, hindi siya nagtatanggol. Naupo lang siya, tahimik at magalang. Salamat sa pagpayag ninyong makita ako, sabi niya. Kumusta ka? Tanong ni Rosa Maria. Maayos naman. Nagtatrabaho, natututo, sinusubukang intindihin kung paano ako naging ganong tao. At ano ang natutunan mo? Tanong ni Ramon. Natutunan ko na ang pride ko ang sumira sa lahat. Dati, tinitingnan ko kayo na parang hadlang, parang resources pa nga. Hindi bilang mga taong nagmamahal sa akin. Nakakahiya aminin, pero iyon ang katotohanan. Bakit? Tanong ni Ramon. Bakit ka nagsinungaling ng napakatagal? Dahil akala ko kailangan kong protektahan ang imahe ko. Ayokong maging anak na bigo. Sa kabalintunaan, mas nasaktan kayo ng kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Dahan-dahang lumipas ang isang oras, puno ng emosyon, ngunit walang drama. Sa huli, tumingin si Ramon sa kanyang anak at sinabi, Ignacio, nakikita naming nagsusumikap ka at mahalaga iyon. Mahalaga iyon, maingat na sabi ni Rosa Maria, pero ang muling pagbubuo ng tiwala ay aabutin ng napakahabang panahon. Naiintindihan ko ng lubos, sagot ni Ignacio. Handa akong maghintay kahit gaano katagal. Pag-iisipan namin kung paano ka unti-unting papayagang makabalik sa pamilya, dagdag ni Ramon. Pero mabagal ito at bawat hakbang ay magiging maingat. Salamat, bulong ni Ignacio. Alam kong hindi ko ito deserve, pero nagpapasalamat ako. Pagkaalis niya, nag-usap sina Ramon at Rosa Maria kasama si Irene. Parang iba na siya, sabi ni Irene. Oo, sangayon si Ramon, pero maingat pa rin tayo. Tama lang, sabi ni Irene. Malalim ang sugat na iniwan niya. Natural lang na dahan-dahan. Bantayan pa natin ang kilos niya sa mga susunod na buwan bago magpasya sa susunod na hakbang. Sa mga sumunod na buwan, naging consistent si Ignacio sa kanyang pagsisikap na magbago. Natapos niyang bayaran ang lahat ng utang niya, nanatili sa trabaho at nagsimulang mag-volunteer sa isang malapit na nursing home, tumutulong sa matatanda sa pag-aayos at pag-oorganisa ng mga event. Sabi niya, nakakatulong ang pag-volunteer para maintindihan niya ang nagawa niya sa inyo, paliwanag ni Irene. Kapag nakikita niya ang matatandang minamaltrato ng pamilya, mas nauunawaan niya ang bigat ng ginawa niya. Iyan ay magandang senyales, amin ni Rosa Maria. Gustong-gusto siya ng mga residente, dagdag ni Irene. Sabi nila mabait siya at matulungin. Unti-unting pinag-isipan ni Ramon at Rosa Maria kung papayagan nilang magkaroon si Ignacio ng mas regular, bagaman limitado, na pakikipag-ugnayan. Rosa Maria, ano sa tingin mo kung imbitahan natin siya paminsan-minsan para sa Sunday lunch? Tanong ni Ramon. Nag-alinlangan siya, saka nagsabi, medyo hindi pa rin ako kampante, pero oo, basta kasama si Irene. Siyempre, sagot ni Ramon, laging supervised, ang unang pagkain nilang magkakasama matapos ang halos 2 taon ay tense, ngunit magalang. Tahimik si Ignacio, sinunod ang lahat ng hangganan at hindi lumampas. Kumusta ang mga bata? Tanong niya kay Irene. Mabuti sila, magaling si Santiago sa school. Si Valentina naman nagsimula na ng piano lessons. Bahagyang ngumiti si Ignacio. Napakaganda niyan. Maaari mo ba silang yakapin para sa akin? Gagawin ko, sagot niya. At sabihin mo, namimiss ko sila. Sasabihin ko. Malinaw na sabik siyang muling makaugnay sa pamangkin at pamangkin niyang babae. Pero hindi siya nagpumilit, naghintay siya. Sa 3 taon matapos ang mga revelasyon, isang biglaang pangyayari ang sumubok sa progreso ni Ignacio. Nagkasakit si Irene at kinailangang sumailalim sa emergency surgery. Hindi ko kayo maalagaan habang nasa ospital ako, sabi niya balisa. Huwag kang mag-alala sa amin, pagtiyak ni Ramon. Kakayanin namin. Baka kailangan ninyo ng tulong, pamimili sakay papunta sa akin. Magtataksi kami o hihingi ng tulong sa kapitbahay, alok ni Rosa Maria.
Doon suminggit si Ignacio. Kung okay lang sa lahat, maaari akong tumulong. Kung papayag kayo. Tumingin si Irene sa kanyang mga magulang. Ano sa tingin ninyo? Nagkatinginan sina Ramon at Rosa Maria. Kakailanganin nila ng tulong at sa pagkakataong ito, walang hinihinging kapalit si Ignacio. Tinatanggap namin ang tulong mo, sabi ni Ramon, pero may mga patakaran. Opo, ano po yon? Tulong sa pagmamaneho at pamimili lamang. Hindi ka papasok sa bahay namin nang walang imbitasyon, walang paghawak sa dokumento, walang desisyon para sa amin. Naiintindihan ko, sang-ayon ako sa lahat. At kapag naramdaman naming lumalampas ka, dagdag ni Ramon, ititigil namin agad. Nauunawaan ko. Sa buong panahon ng pagkakaospital ni Irene, iginalang ni Ignacio ang bawat kondisyon. Hinatid niya sila sa ospital, namili ng groceries at nanatili sa labas maliban kung inimbitahan. Hindi siya kailanman lumampas. Isang hapon pagkatapos mamili, tahimik na nagtanong si Rosa Maria, "Gusto mo bang pumasok para magkape?" "Kung iniimbitahan ninyo ako, gusto ko po." Iyon ang unang pagkakataon sa halos 3 taon na pumasok si Ignacio sa bahay ng kanyang mga magulang. Umupo siya ng mapagpakumbaba, parang bisita, hindi anak na may entitlement. "Maganda ang bahay," mahinang sabi niya. "Salamat," sagot ni Rosa Maria. "Komportable ba kayo dito?" "Oo, maayos na maayos kami." Ikinagagalak ko. Maikling usapan, may ingat ngunit may init. Pag-uwi ni Irene, tinanong niya kung kumusta. Nakatulong siya, sabi ni Ramon, at nirerespeto niya ang lahat ng limitasyon. "Iyan ang tunay na progreso," sabi ni Irene. "Oo," tango ni Rosa Maria, "pero malayo pa rin tayo sa muling pagbubuo ng nawala." Habang lumilipas ang mga buwan, naging mas natural ang kanilang mga pagkikita. Hindi na kailangang bantayan ni Irene ang bawat usapan, pero nananatili ang mga hangganan. Pagkatapos isang araw, humiling si Ignacio ng nakakagulat. "Pa, maaari ba ninyo akong isama sa pagbisita sa property sa Guanajuato?" Tumaas ang kilay ni Ramon. "Bakit?" "Dahil hindi ko pa ito nakikita at gusto kong maintindihan kung ano ang sinubukan kong agawin sa inyo." Huminto si Ramon, saka tumingin kay Rosa Maria. "Ano sa tingin mo?" "Sa tingin ko mahalaga ito para sa kanya." "Sasama ka rin ba?" "Oo, sama-sama tayo." Ang biyahe ay nakapagbukas ng mata para kay Ignacio. Nang makita niya ang taniman ng kape, ang kolonyal na bahay at ang tanawin ng bundok, nabigla siya. "Ang lugar na ito parang panaginip," sabi niya. "Espesyal ito," sagot ni Ramon. "At isipin mo, kung hindi ko itinago ang mga liham, matagal na sana ninyong natamasa ito." "Walang silbi ang mabuhay sa pagsisisi, anak," sabi ni Ramon. "Ang mahalaga ay ang pinipili mong gawin ngayon." "Kinuha ko ang pagkakataon ninyong masiyahan dito nung bata pa kayo," bulong ni Ignacio. Hinawakan ni Rosa Maria ang kanyang braso. "Pinatawad ka na namin, Ignacio. Ngayon, kailangan mong patawarin ang sarili mo." Sa 3 araw nilang pananatili roon, tumulong si Ignacio sa maliliit na repair at nakipag-usap sa mga kapitbahay. Hinila ni Don Manuel si Ramon sa gilid. "Ang anak ninyo parang mabuting tao." "Sinusubukan niya," sabi ni Ramon. "Minsan kailangan munang mawala ang lahat bago matutunan kung ano ang mahalaga." Sa huling araw, nagalok muli si Ignacio. "Pama, gusto kong iparenovate ang pangunahing bahay. Ayusin ito, gawing mas komportable para sa inyo." "Magastos yan," babala ni Ramon. "Nakaipon na ako. Kailangan kong gawin ito upang gawing makabuluhan ang bagay na sinira ko." "Hindi namin kailangan ng kompensasyon," mahinang sabi ni Rosa Maria. "Pero kailangan kong ibigay," sagot ni Ignacio. "Pakiusap." Pumayag sila sa isang kondisyon. "Sige," sabi ni Ramon. "Papayagan namin kung susunod ka sa mga termino namin." "Ano po iyon?"
Una, maghahain ka ng detalyadong budget, aaprubahan namin bago gastusin. Naunawaan ko. Ikalawa, babantayan namin ang trabaho, walang mangyayari nang wala kami. Opo. Ikatlo, hindi ito proyekto para ikaw na naman ang kumontrol. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung ano ang pinakamabuti para sa amin. Gagawin mo ang gusto namin. Sa ngayon, sabi ni Ignacio, para ito sa inyo, hindi para sa akin. Tumagal ng 6 na buwan ang renovasyon. Nagtrabaho si Ignacio kasama si Ramon, natututo ng carpentry, plumbing at repair, mga kasanayang dati niyang minamaliit. Ngayon ay tinatanggap ng may kababaang loob. Habang nagmamartilyo at nagpinta sila, nag-usap din sila. Tungkol sa nakaraan, tungkol sa pagsisisi, tungkol sa kapatawaran. Muling itinayo ang mga pader at may mas marupok pang bagay na muling nabuo ang kanilang relasyon. Hindi na ito magiging tulad ng dati, ngunit hindi na rin ito kailangang manatiling wasak. Maaari ba kitang tanungin, sabi ni Ignacio isang hapon habang tahimik silang nagtatrabaho ni Ramon sa isang bahagi ng inayos na bahay. Siyempre, mahal mo pa rin ba ako pagkatapos ng lahat ng ginawa ko? Huminto si Ramon, ibinaba ang kanyang mga gamit at tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang anak. Ignacio, hindi ko kailanman itinigil ang pagmamahal sa iyo. Nagalit ako, nasaktan ako, nabigo ako ng higit pa sa kayang ilarawan, pero hindi ko kailanman itinigil ang pagmamahal sa iyo. Kumurap si Ignacio, gulat na gulat. Paano iyon posible? Dahil ang pagmamahal ng ama ay hindi basta namamatay kapag nagkamali ang anak. Hindi ito napapagana o napapatay. Hindi ito pinaghihirapan. Ito ay permanente. Hindi ko yata deserve ang ganong klaseng pagmamahal. Hindi ito tungkol sa deserve. Tungkol ito sa pagiging anak ko. Sapat na iyon. Ang mga tahimik na pag-uusap na iyon sa pagitan ng martilyo, paintbrush at sama-samang paggawa ay mas nakatulong sa muling pagbubuo ng kanilang ugnayan kaysa anumang formal na therapy o planadong pag-uusap. Sumali rin si Rosa Maria sa proseso ng paggaling. Nagluluto siya para sa kanila tuwing araw ng trabaho. Nagbibigay ng opinyon sa mga detalye ng renovation at nagbibigay ng banayad na suporta. Ignacio, napakaganda ng ginagawa mo, sabi niya isang araw. Salamat ma, hindi ka lang nag-aayos ng bahay, binubuo mo ito ng may pagmamahal. Iyon ang kaibahan. Sinusubukan kong bumawi sa lahat ng panahong nawala. Anak ko, hindi natin maibabalik ang nawalang panahon. Pero maaari tayong bumuo ng bagong bagay gamit ang panahong nasa harap pa natin. Nang matapos ang renovation, napakaganda ng bahay. Napanatili nito ang kolonyal na alindog. Ngunit ngayon ay may modernong init at ginhawa ayon sa pangangailangan ni Ramon at Rosa Maria. Perpekto ito, bulong ni Rosa Maria, nangingilid ang luha. Ngayon maaari na kayong manatili rito ng matagal. Ngumiti si Ignacio, walang alalahanin. At ikaw, tanong niya, bibisita ka ba rito? Kung tatanggapin ninyo ako, gusto ko. Siyempre, sagot niya, nakangiti, sa ika-4 na taon matapos matuklasan ang mga lihim na liham, nakamit ng pamilya ang bagong balanse. Hindi na kailanman magiging katulad ng dating anak si Ignacio. Ngunit sa maraming paraan, naging mas mabuti siya, mas mulat, mas present, mas tao. Alam ba ninyo na may dinidate na si Ignacio? Sabi ni Irene isang araw, nakangiti. Talaga? Tanong ni Rosa Maria, interesado. Oo, ang pangalan niya ay Monica, diborsyada, may 2 anak. Sinabi ni Ignacio sa kanya ang lahat ng nangyari sa inyo. At hindi siya tumakbo palayo? Tanong ni Rosa Maria, hindi makapaniwala. Sa kabaligtaran, sinabi niyang ang mahalaga ay kung sino siya ngayon, hindi kung sino siya noon. Yun ay napakaganda, sabi ni Rosa Maria.
lahat ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Huminto si Irene. Gusto niyang ipakilala siya, pero kung handa lang kayo. Nagkatinginan sina Ramon at Rosa Maria at tumango. Masaya naming makikilala siya, sabi ni Rosa Maria. Ang unang tanghalian ay nakakagulat na komportable. Mabait si Monica bukas at malinaw na alam ang buong kasaysayan ng pamilya. Sinabi sa akin ni Ignacio ang lahat, sabi niya, at gusto kong malaman ninyo, hanga ako sa kakayahan ninyong magpatawad, bihira iyon. At hanga rin kami sa kahandaan mong samahan ang isang taong nagsusumikap magbago, sagot ni Ramon. Habang lumilipas ang hapon, naging malinaw. Si Monica ay matatag na presensya sa buhay ni Ignacio. Hinihikayat niya itong maging tapat, malinaw, at mapagpakumbaba. Sinasabi ni Ignacio na kahanga-hanga kayo, sabi ni Monica. Ngayon naiintindihan ko kung bakit. Sa mga sumunod na buwan, naging bahagi siya ng mga pagtitipon ng pamilya at kalaunan ipinakilala rin ang dalawa niyang anak, 10 at 12 taong gulang, kina Ramon at Rosa Maria. Lolo Ramon, maaari mo ba akong turuan mangisda? Tanong ng mas batang lalaki habang bumibisita sila sa Guanajuato. Siyempre iho, ngumiti si Ramon. Bukas tayo pupunta. Nakakapanibago, ang pamilyang minsang nabasag ay muling namulaklak sa hindi inaasahang paraan. May step-grandchildren, mas malalim na ugnayan at bagong buhay para sa lahat. Sa ika-5 taon, may inanunsyo sina Ignacio at Monica. May sasabihin kami, sabi ni Ignacio habang Sunday lunch. Magpapakasal kami, dagdag ni Monica, ipinakita ang simpleng eleganteng singsing. Agad tumayo si Rosa Maria upang yakapin sila. Napakagandang balita. Congratulations, dagdag ni Ramon, tunay na masaya. At gusto naming hilingin na maging ninong at ninang namin kayo, sabi ni Ignacio. Biglang tumahimik ang silid. Ang pagiging godparents ay hindi lamang simbolo. Ito ay pampublikong pagkilala ng ganap na pagkakasundo. Napuno ng luha ang mga mata ni Ramon. Iyon ay isang karangalan, sabi niya. Para sa amin din, dagdag ni Rosa Maria, nanginginig ang boses. Ang kasal ay maliit ngunit puno ng puso, ginanap sa Guanajuato property. Ang naibalik na bahay ang naging perpektong backdrop. Naroon si Doña Gloria Reyes, ngayon ay minamahal na bahagi ng kanilang extended family. Masayang nakilahok si Irene at ang kanyang pamilya. Dumalo rin ang mga malalayong pinsan na minsang nawalan ng ugnayan. Sa gitna ng selebrasyon, tahimik na sinabi ni Doña Gloria kay Ramon, "Nang ilibing ko ang mga liham na iyon, hindi ko akalaing hahantong ito sa ganito." Nagtanim kayo ng binhi ng katotohanan, sagot niya. At tingnan ninyo kung paano ito namulaklak. Nagbigay si Ignacio ng emosyonal na talumpati. Bago ako magsalita tungkol sa hinaharap, kailangan kong parangalan ang nakaraan. Ipinakita sa akin ng mga magulang ko kung ano ang unconditional love. Kahit hindi ko deserve, hindi nila ako sinukuan. Monica, hindi mo lang ako pinapakasalan. Sumasama ka sa pamilyang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kapatawaran. Walang tuyong mata sa loob ng bahay. Dagdag ni Monica, Ramon at Rosa Maria, salamat sa pagbukas ng inyong puso sa akin at sa mga anak ko. Ipinakita ninyo sa akin kung ano ang tunay na pamilya. Ito ang binubuo natin pagkatapos ng mga bagyo. Pagkatapos ng kasal, bumili sina Ignacio at Monica ng maliit na bahay malapit sa Guanajuato property. Mas lalo pang nagkasama-sama ang pamilya, barbecue, kaarawan, tahimik na umaga sa hardin. Alam ninyo, sabi ni Ignacio isang gabi, gusto ko kayong alagaan kapag tumanda pa kayo. Ignacio, hindi kami magiging pabigat, sagot ni Rosa Maria. Hindi kayo pabigat, kayo ay biyaya. Maraming taon ang namiss ko sa buhay ninyo. Ayokong mamiss ang natitira. At kung gusto namin ng sariling espasyo, sasabihin namin at igagalang ko yon. Pero kung kailangan ninyo ako,
Nandito ako, walang kondisyon. Ang parehong anak na minsang itinaboy sila ay ngayon ay nag-aalok na maging tagapag-alaga nila. Sa ika-6 na taon, nagsimulang magkaroon si Ramon ng mga isyu sa kalusugan dahil sa edad, hindi seryoso, ngunit nangangailangan ng regular na check-up. Pa, gusto mo bang samahan kita sa appointment? Mahinang tanong ni Ignacio. O mas gusto mong mag-isa? Maari kang sumama, pero ako ang kakausap sa doktor. Siyempre, nandito lang ako para sumuporta. Ang mga biyahe papunta sa doktor ay naging sandali ng pagiging malapit, tahimik na usapan at mas malalim na pag-unawa. Ignacio, naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kapag wala na kami ng nanay mo? Ayokong isipin yun pa, pero kailangan natin. Gusto naming maayos ang lahat para hindi ka mahirapan. Nagsasalita kayo na parang bukas wala na kayo. Hindi naman, pero sapat na ang edad natin para maghanda. Huminga ng malalim si Ignacio. Kapag dumating ang araw na iyon, maraming taon pa mula ngayon, mamimiss ko kayo ng sobra at pagsisisihan ko ang panahong sinayang ko. Anak, huwag kang mabuhay sa pagsisisi. Hindi ako, sabi ni Ignacio, nabubuhay ako sa pasasalamat. Sa ika-7 taon, na-diagnose si Rosa Maria ng problema sa paningin. Maayos sa pamamagitan ng operasyon, ngunit kailangan ng ilang linggong recovery. Sabi ni Irene, gusto mo bang manatili muna sa amin habang nagpapagaling ka? Ayaw kong maging pabigat, mahinang sabi ni Rosa Maria. Hindi po kayo pabigat, sagot ni Monica ng may init. Ikalulugod namin ni Ignacio na alagaan kayo. Napag-usapan ninyo ito? Tanong niya, nagulat. Oo, tango ni Ignacio, at pareho naming nararamdaman na ang pagtulong sa inyo ngayon ay isang paraan para makabawi sa lahat ng pagmamahal na ibinigay ninyo sa akin sa buong buhay ko. Hindi ako sigurado, Ma, banayad na sabi ni Monica, tinanggap ninyo ako sa pamilya ninyo na parang tunay na anak. Pakiusap, hayaan ninyong ibalik ko ang pagmamahal na iyon bilang anak. At ako, biro ni Ramon. Kayo rin pa. Ngumiti si Ignacio. Akala niyo ba iiwan namin kayo? Ang pag-aalaga ni na Ignacio at Monica kay Rosa Maria habang nagpapagaling siya ay lalo pang nagbukas ng puso niya. Nakita niya mismo kung gaano talaga nagbago ang kanyang anak. Napakabait mo na, Ignacio, sabi niya isang umaga. Sinusubukan ko lang maging anak na dapat ay noon pa ako. Hindi mo kailangang parusahan ang sarili mo magpakailanman. Hindi ko pinaparusahan ang sarili ko. Nagpapasalamat lang ako sa pangalawang pagkakataong ito. Nagkaroon sila ng mahahaba at makahulugang pag-uusap sa panahong iyon. Maari ba akong umamin ng isang bagay? Siyempre, nung itinago ko ang mga liham sa kaibuturan ko, alam kong mali iyon. Pero pinaniwala ko ang sarili ko na pinoprotektahan ko kayo mula sa mga komplikasyon. At ngayon nakikita ko, sarili ko lang pala ang pinoprotektahan ko. Natakot ako na malaman ninyo na nahihirapan ako sa pera at mabibigo kayo sa akin. Ay anak ko, hindi kami mabibigo dahil lang nagkaroon ka ng problemang pinansyal. Alam ko na ngayon, pero noon hindi ako pinahintulutan ng pride ko na humingi ng tulong. Mapanira ang pride. Yun ang pinakanakapinsalang bagay sa buhay ko, halos nawala sa akin ang lahat. Nang ganap ng gumaling si Rosa Maria mula sa operasyon, nag-ayos ang pamilya ng isang maliit na salusalo. Ngayong okay na si Lola, Green ni Valentina, pwede ba tayong mag-family beach trip? Napakagandang ideya, ningning ni Rosa Maria. Naging ito ang unang biyahe sa loob ng maraming dekada na nagkasama ang buong pamilya, 3 henerasyon kasama na ang mga anak ni Monica, naglaro at nagtawanan na parang iisa. Lolo, tanong ni Santiago sa tabi ng bonfire, pwede mo bang ikwento ulit kung paano mo nakilala si Lola? Narinig niyo na yan ng paulit-ulit, pero gusto namin. Ngumiti si Ramon at muling ikinuwento
kung paano niya nakilala si Rosa Maria mahigit 50 taon na ang nakalipas at kung paano nila binuo ang buhay nila, piraso-piraso, parang ladrilyo. Nag-aaway ba kayo? Tanong ng bunso ni Monica, dilat ang mata. Siyempre, tawa ni Ramon, minsan nag-aaway ang bawat mag-asawa. Pero palagi ninyong napapatawad ang isa't isa, obserbasyon ni Irene. Ang kapatawaran ang pinakamahalagang sangkap sa pamilya, dagdag ni Rosa Maria. Kung wala yon, hindi lalago ang pagmamahal. Iyon ba ang nangyari kay Tiyong Ignacio? Tanong ni Valentina. Oh, mahal ko, lalo na sa kanya. Kahit sinaktan niya kayo, lalo na dahil sinaktan niya kami, madaling magmahal kapag madali ang buhay, ang tunay na pagmamahal na susubok kapag mahirap. Maya-maya, hinila ni Ignacio si Irene sa gilid. Salamat, taos-puso niyang sabi, sa pagiging tulay sa pagitan ko at ni Mama at Pa. Gagawin mo rin sana iyon para sa akin, sagot niya. Sana nga, sinusubukan kong maging mas mabuting kapatid ngayon. Hindi ka lang mas mabuting kapatid, mas mabuting tao ka na. Malayo pa ang lalakbayin ko. Tayong lahat, ngumiti si Irene. Ang mahalaga, patuloy kang sumusulong. Sa 8 taon matapos madiskubre ang mga lihim na liham, may hindi inaasahang nangyari. Si Doña Gloria Reyes, ngayon ay minamahal na bahagi ng pamilya, ay nag-nominate kina Ramon at Rosa Maria para sa isang pampublikong pagkilala mula sa City Council. Isang parangal? Nalito si Ramon. So para saan? Ikinuwento niya sa mayor ang nangyari, paliwanag ni Irene. Naantig sila sa kung paano ninyo muling binuo ang pamilya. Gusto nila kayong parangalan sa Family Day. Pero personal yun, masyadong pribado. Mananatiling pribado ang pinaka-personal. Ang gusto nilang ipagdiwang ay ang tibay ninyo at ang kapatawaran. Matapos pag-isipan, pumayag sina Ramon at Rosa Maria. Simple ang seremonya pero puno ng emosyon. Unang nagsalita ang mayor. Ipinapakita ng pamilyang Fuentes na gaano man kalalim ang sugat, kaya pa rin itong pagalingin ng pag-ibig. Ang kapatawaran ay hindi paglimot, ito ay pagpiling magpatuloy na magkasama. Nang tinawag si Ramon upang magsalita, sinabi niya, wala kaming ginawang pambihira, tumanggi lang kaming sumuko sa isa't isa. Pero marami ang pipili ng galit o pananahimik, sabi ng mayor. Oo, maaari sana, pero ang kapaitan ay humahantong lang sa mas maraming sakit. Ang kapatawaran, iyon ang nagbalik ng ligaya sa aming buhay. Dagdag ni Rosa Maria, kung ang kwento namin ay makapagbibigay inspirasyon kahit sa isang pamilya na manatiling buo, sulit na ang lahat. Pinanood ni Ignacio ng may luha sa mata habang pinalakpakan ng mga estranghero ang kanyang mga magulang. Talagang espesyal sila, bulong niya kay Monica. Pinisil ni Monica ang kamay niya, at espesyal ka rin dahil pinili mong matuto sa kanila. Pagkatapos ng event, lumapit ang ilang dumalo upang magbahagi ng sarili nilang kwento ng sakit, pagkakalayo at pag-asa. Binibigyan ako ng lakas ng kwento ninyo, sabi ng isang matandang babae. Malapit na sana akong sumuko sa anak ko, pero baka susubok ako isang beses pa. Huwag kang susuko, sabi ni Rosa Maria. Kahit ang pinakamalalim na sugat ay pwedeng gumaling, at kung hindi man, alam mong ibinigay mo ang puso mo. Sa 9 na taon, may biglaang pangyayari na muling nagpaalala sa kanila kung gaano kaselan ang balanse ng buhay. Inatake sa puso ng bahagya si Ramon. Mabilis siyang gumaling, ngunit nyanig nito ang buong pamilya. Natakot ako pa, sabi ni Ignacio, nakaupo sa tabi ng kama niya. Babala lang iyon, ngumiti si Ramon, nandito pa ako. Pero paano kung hindi ko na kayo naabutang makapagpaalam? Huwag kang mabuhay sa takot, anak. Hindi ito takot, pasasalamat ito. Sinayang ko ang napakaraming taon bilang masamang anak. Ayokong magsayang pa ng kahit isang araw.
Nagbunsod iyon ng mas malalim na pagninilay at isa pang desisyon ng pamilya. Magbiyahe tayo, suhestyon ni Monica, tayong lahat, magkasama. Saan? Tanong ni Irene. Sa lugar na matagal niyo nang pinapangarap. Nagkatinginan sina Ramon at Rosa Maria. Matagal na naming gustong makita ang baybayin ng Yucatan. Kung ganun, doon tayo pupunta, sabi ni Monica. Ang biyahe ay eksakto sa lahat ng inaasam nila. 15 miyembro ng pamilya, 3 henerasyon. Naglalaro sa buhangin, nanonood ng paglubog ng araw, nagbabahagi ng mga kwento. Lolo, masaya ka ba? Tanong ni Valentina, hawak ang kamay niya habang naglalakad sila sa baybayin. Oo, mahal ko. Kahit pagkatapos ng lahat ng nangyari, lalo na dahil doon, sabi niya, lumabas tayo sa bagyo na mas matatag kaysa dati. Masaya rin ba si Tiyong Ignacio? Ngumiti si Ramon. Naniniwala akong oo. Bakit? Dahil minsan kapag akala niya walang nakatingin, malungkot pa rin ang tingin niya. Pero ngayon, ang lungkot na iyon ay may halong kapayapaan. Hindi perpekto ang mga pamilya. Nababasag sila, nababaluktot, nagkakahiwa-hiwalay. Pero minsan lang, nagiging buo silang muli sa tiyaga, sa katapatan, sa pagmamahal. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa paglimot sa nakaraan. Tungkol ito sa pagbubuo ng hinaharap kahit dala pa rin ang nakaraan. Normal lang na malungkot siya minsan, sabi ni Rosa Maria, pinagmamasdan si Ignacio mula sa malayo. Ang mahalaga ay hindi niya hinahayaang nakawin ng sakit ng nakaraan ang ligaya ng kasalukuyan. Sa kanilang family trip, may sorpresa si Ignacio. Mapa, gusto niyo bang i-renew ang vows ninyo? Dito mismo, sa tabing dagat. Kumurap si Ramon, renew ng vows. Bakit? Dahil karapat-dapat ninyong ipagdiwang ang lahat ng binuo ninyo. At dahil pakiramdam ko ito, ang simula ng bagong kabanata para sa ating lahat. Simple ang seremonya, nakayapak sa buhangin habang lumulubog ang araw sa dagat. Ang mga alon ang saksi kasama ang 3 henerasyon. Muling sinabi ni Ramon at Rosa Maria ang parehong mga salita na ibinahagi nila ilang dekada na ang nakalipas. Rosa Maria, ikaw pa rin ang pag-ibig ng buhay ko, sabi ni Ramon, at ikaw pa rin ang kasama ko sa lahat, sa saya at lungkot, sagot ni Rosa Maria. Sa yaman at sa kahirapan, sabay nilang tinapos, sabay tawa. Umagos ang luha, kumislap ang mga ngiti. Isa itong sandali na perpektong nagpakita ng lakas ng pagmamahal na nananatili kahit dumaan sa mga bagyo. 10 taon matapos nilang matuklasan ang mga lihim na liham na nagbago ng lahat. Nakaupo sina Ramon at Rosa Maria sa balkonahe ng kanilang bahay sa Guanajuato, pinapanood ang mga apo na naglalaro sa hardin. Ramon, pinagsisisihan mo ba ang pagkakatuklas sa mga liham? Kahit kailan hindi. At ikaw? Hindi rin, masakit pero nagdala ito ng paggaling. At sa tingin mo ba napatawad mo na talaga si Ignacio ng buo? Oh, ganap. Ako rin, tango ni Rosa Maria. At sa totoo lang, sa tingin ko mas naging mabuting anak siya ngayon kaysa dati. Sang-ayon ako, minsan kailangang mabasag ang tao upang muling mabuo. Ngumiti sila habang binibilang ang kanilang mga biyaya. Alam mo bang may 12 na tayong apo? Pabirong tanong ni Rosa Maria. 12? Paano? Ang 2 kina Irene at Santiago, ang 2 ni Monica na itinuring na rin nating atin. Buntis ulit si Irene at ang 7 pinsan na dinala ni Doña Cristina noong nakaraang taon. Lahat sila tinatawag tayong lolo at lola. Tumawa si Ramon. Mula sa halos wala hanggang sa puno ang bahay. Dumating si Ignacio na may balita. May ibabahagi kami ni Monica. Ano yun? Mag-aampon kami ng isang batang babae. Ang pangalan niya ay Sofia. 8 taong gulang. Nagliwanag ang mukha ni Rosa Maria. Napakaganda! Alam na niyang magkakaroon siya ng bagong lolo't lola, sabi ni Ignacio. Excited siyang makilala kayo.
Si Sofia ay matalino, mabait at puno ng tanong. Lola Rosa Maria, mahiyain niyang tanong, totoo po ba na gumawa ng masasamang bagay ang bago kong tatay noon? Oo, mahal ko, totoo. Pero mabuti na siya ngayon. Napakabuti na niya ngayon. At pinatawad niyo siya? Oo. Kung sakali po bang magkamali ako, papatawarin niyo rin ba ako? Palagi ngumiti si Rosa Maria, hinawakan ang kamay niya. Iyan ang ginagawa ng pamilya. Dagdag ni Ramon, at ngayon bahagi ka na ng isang malaking pamilya at aalagaan ka naming lahat. Sa ika-11 taon, bumaba ang kapayapaan sa pamilya na parang mainit na kumot. Walang krisis, walang drama, isang tahimik na ritmo ng pagmamahal at pagsasama. Naging matagumpay at tapat na negosyante si Ignacio. Si Irene ay masayang pinalaki ang kanyang ikatlong anak, suportado ng kanyang kapatid at mga magulang. Sina Ramon at Rosa Maria ay pinahalagahan ang kanilang ginintuang taon na papalibutan ng tawa ng mga apo at ginhawa ng pamilya. Alam mo ba kung ano ang nakakatawa? Sabi ni Rosa Maria isang gabi. Ano yon? Kung hindi ginawa ni Ignacio ang ginawa niya, baka hindi natin natuklasan na mayaman pala tayo. Tumango si Ramon. O nakilala ang extended family natin o nakita ang lupa sa Guanajuato. Sa isang paraan, bulong niya, ang pagtataksil niya ang nagdala sa atin sa pinakamagagandang taon ng buhay natin. Hindi ang pagtataksil, mahinang sabi ni Ramon, kundi kung paano tayo tumugon. Kung hinayaan nating manaig ang kapaitan, mawawala sana ang lahat, pero pinili natin ang kapatawaran at iyon ang nagbago ng lahat. Sa ika-12 taon, nagsimula silang magsulat ng memoirs. Bakit ibabahagi ang napaka-personal? Tanong ni Irene. Dahil maaaring makatulong ang kwento natin sa ibang pamilya na gumaling, sabi ni Ramon. At gusto naming maunawaan ng mga apo natin ang kapangyarihan ng kapatawaran, dagdag ni Rosa Maria. Ang libro, Buried Letters, Family Reunited, ay inilathala ng isang maliit na press at mabilis na naging tahimik na bestseller. Nakatatanggap tayo ng mga liham mula sa buong bansa, sabi ni Irene, gulat na gulat. Nagbabahagi sila ng sarili nilang kwento. Isang liham ang tumatak, mahal na Ramon at Rosa Maria, umiyak ako mula simula hanggang dulo habang binabasa ang libro ninyo. 5 taon na akong hindi nakakausap ang anak ko dahil sa away tungkol sa pera. Pagkatapos basahin ang kwento ninyo, tinawagan ko siya. Humingi ako ng tawad. Bukas, magtatanghalian kami ng magkasama sa unang pagkakataon sa 5 taon. Salamat sa pagpapaalala na mas mahalaga ang pag-ibig kaysa pride. May pasasalamat, Marta Rodriguez. Pinahid ni Rosa Maria ang luha sa pisngi. Ramon, ito ang gantimpala natin. Sa ika-13 taon, itinatag nila ang The Reconciled Family Foundation, nag-aalok ng mediation, counseling, at emosyonal na suporta sa mga pamilyang may alitan. Makakatulong ba ito? Tanong ni Ignacio. Kung makakatulong kahit sa isang pamilya, sulit na, sagot ni Ramon. Naging makapangyarihang tagapagsalita si Ignacio, hayagang ibinabahagi ang kanyang pagkakamali, pagtubos at pagmamahal na nagligtas sa kanya. Ang pinakamadilim kong sandali, sabi niya sa isang talumpati, ang naging daan upang matulungan ko ang iba. Ngumiti si Ramon pagkatapos, hindi iyon kahinaan anak, iyan ay pagbabago. Sa ika-14 na taon, nagsimulang magkaroon si Ramon ng kaunting problema sa memorya. Hindi seryoso, pero kapansin-pansin. Pa, alok ni Ignacio, gusto mo ba akong tumulong sa pag-manage ng finances mo? Agad sumagot si Ramon, hindi. Tumahimik ang silid, bumigat ang hangin sa mga alaala. Naiintindihan ko, mahinang sabi ni Ignacio, pinoprotektahan mo tayong dalawa. Hindi dahil wala na akong tiwala sa iyo. Pero alam ko kung gaano kadaling sumulpot ang tukso. Ayokong ilagay tayo sa ganong sitwasyon.
At iginagalang ko iyon. Kung kailangan mo ng tulong balang araw, nandito pa rin ako. Palagi, tango ni Ramon, tahimik itong paalala. Ganap ang kapatawaran, pero dahan-dahang binubuo ang tiwala na may karunungan. Sa 15 taon, mas kinailangan ni Rosa Maria ng pisikal na suporta. Gusto mo bang tumira na lang sa amin? Tanong ni Irene. Gusto kong manatili sa sarili kong bahay hanggat kaya ko. Kung ganon magpapalitan tayo sa pag-aalaga sa iyo, alok ni Ignacio. Ako, si Monica at si Irene. Hindi ninyo kailangan, gusto namin, sabay nilang sabi. Ang pag-aalaga kay Rosa Maria ay naging gawa ng pagmamahal. Bawat magkapatid ay may araw ng pagtulong. Mas lalo pang tumibay ang ugnayan. Ramon, ano ang pakiramdam mo sa lahat ng ito? Tanong ni Rosa Maria isang gabi. Pinagpala ako. Bakit? Dahil hindi lahat ng magulang tumatanda na napapalibutan ng mga anak na tunay na nagmamalasakit. Tayo mayroon. Sa 16 na taon, nagpasya silang tuparin ang huling pangarap na biyahe. Isang honeymoon pagkatapos ng 50 taon, biro ni Ramon. 3 buwan silang naglibot sa mundo, Europa, Hilagang Afrika, dagat, lungsod, alaala. Ramon, masaya ka ba? Tanong ni Rosa Maria isang tahimik na gabi sa Morocco. Mas masaya kaysa sa inaakala kong posible sa edad na 80. Kahit sa lahat ng pinagdaanan natin, lalo na dahil doon, ang hirap ang nagturo sa atin na pahalagahan ang ligaya. Iyon ang kanilang kwento, isang kwento ng pagtataksil at paggaling, ng pagkakamali at pangalawang pagkakataon, ng pagkabasag at kagandahan. At ngayon, mahal na tagapakinig, ikaw naman, ano ang gagawin mo kung ikaw si Ramon at Rosa Maria? Naniniwala ka ba na posible ang tunay na kapatawaran kahit matapos ang malalim na pagtataksil? Ibahagi ang iyong saloobin sa comments. At kung naantig ang puso mo sa kwentong ito, mag-like at mag-subscribe upang hindi mo mamiss ang iba pang mga kwento na nagpapaalala sa atin kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Pag-ibig, pamilya, kapatawaran,